Maayong gabi kanatong tanan. Welcome sa dialogo sa pagtuo nano ka dinhi sa syudad sa Tagbilaran City, Bohol. I-welcome ko kamo na ining duha kahabig kinsa magbayloay sa katarungan pinaagi sa proposisyon nga pamatud-an. Dinhi sa afirmatibo, ang affirmative side magpamatuod nga ang simbahan nga Katoliko o Roman Catholic Church kini nga simbahan ang tinuod nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Mao kini ang presentasyon sa affirmatibo ug dinhi usab sa negative side ato sa madunggan unya ang iyang destructive speech. Sa negative side, Pastor Claudio Alpiche mao'y muguba sa pagpamatuod ni Brother Stalwart Nguho ang atong affirmative side. Ang atong role is one round system. Dunay 5 ka minuto nga pagpabarog ug sundan kini sa 5 ka minuto nga cross interpellation o human sa mga cross-examination 5 minutos, mubanos gidayon ang negatibo sa iyang 5 usab ka minuto nga destructive speech. O ang summary period, tag 5 ka minuto, ang unang speaker, ang negative side, ang last speaker, ang atong affirmative side. Hinumduman nato ang atong mga rules sa debate o dialogo. Dunay usa ka pangutana nga tubag o apangutana usa-usab ka minuto ka tubag. Dili pwedeng mosapaw o walay ad hominem, walay perso nga pagpangatake sa both side, kundi ang buhaton lang ang paguba o pagpabarog sa ilang gikasabutan nga topic. Okay. So, andam na bang tanan sa pagpaminaw sa atong dialogo sa pagtuo? Kung andam na atong formal nga pagasugdan ang atong dialog sa tema nga pamatud-an ng Roman Catholic Church, mao kini ang tinuod nga iglesia kung simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Kristo sumala sa Biblia referensya. Timekeeper, 5 ka minuto magsugod. Sa pagsugod sa atong affirmative side, Brad Stalwart Nguho sa iyang 5 minutes presentation. Maayong hapon sa tanan. Sa di pa nato sugdan, mag-ampo kita sa Ginoo mga kaigsunan. Manindog pa o magdungan kita paingon sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos maana kanimo. Bulahan ka sa kabaynaan nga tanan, bulahan mo isab ang bungang sakngas sa tiyan mo sa Jesus. Amen. Okay, daghang kayong salamat sa mga kaigsunan nato nga naadini og sa mga taga-Bohol, taga-Tagbilaran. Pastor, pwede nga mapungko lang sa ka para dili ka barikoson sa pagtindog. May bangko at pwede ra ka dito sa gilid. Okay. Salamat kayo ninyo sa inyong pag-abi-abi sa mo. Labi na nila ni Brad Caloy, ang presidente din sa Catholic Faith Defender Tagbilaran Chapter, Brad Libot Odraser. Labi na sa amo ang head servant sa CCM, Brother Paul San Pablo Alima, o sa tanan nga mga CFD national o sa tanan nga mga grupo sa simbahan nga nalipod nining maong pagtuo. Sa among bisita po gikan sa Cebu, naga si Brother Ray Arms, no? Salamat sa pag-adto rin o sa pagsaksi sa ato ang market preaching, labi na karon nga dunay itawag og dialogo. Ang pamatud-an nato karon mga kaigsunan, kining atong gipasakupan nga simbahan. Nga kaniadto usa sa akong giguba, gidaot nga simbahan. Nganong ako man ning gidaot giguba, kadi man ko Katoliko kaniadto, sa badista man ko. Nga karon sa grasya sa Ginoo, nibalik na ko dinhi sa simbahan Katoliko. Kaya mangyayot ko, kini atong kaatbang, mabalik po si pastor sa simbahan Katoliko para mag-uban tang tanan. So ako pamatud-an ako nga ang Roman Catholic Church, tinukod sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa Biblia o mga standard nga referensya.
Pagkaganay mo pamatuod, napoy mo supak. Ang Ginoo nagpamatuod, napoy yawa nga nagsupak. Pero ako na ingon nga yawa si pastor. No? Na naman yun na. Pag ang Ginoo magsultig tinuod, napoy mo supak. So salamat. Kung na mga kaigsunan, kining simbahan nga itong pasakupan nga mao ang tag-iyan ini sa Ginoong Jesucristo. Iyahan ning gitukod. Iyahan gitukod. Asa niya gitukod? Sa Mateo 16:18. Mateo 16:18. Matod pa niya, I will build my church. Tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang gahom sa kamatayon niini, dili makabuntog. O gihatag niya kang San Pedro ang yawi sa gingharian sa langit. Ugon sa imong itugot sa yuta, matod pa niya kang San Pedro, itugot usab sa langit. Ugon sa imong idili sa yuta, idili usab sa langit. Unya kining simbahan na, iyan ang gipamatud-an ni Kristo. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23. Si Kristo ang ulo, ang iglesia ang lawas. No, kayo kay nagtukod man ang atong Ginoong Jesucristo. Og simbahan. Unsa man ang simbahan ang iyang gitukod? Kini bitong wadto tag abogado, ang naay kaso. Dunay usa ka kaso nga atong i-resolve. Kinahanglan ang ni-file og kaso sa iyang gipailan og kaso, doon na siya daghan nga ligon nga ebidensya. Kay mapahal gani kag kaso nga imong ebidensya usara ka buok, kulang na dili na kadaog sa husgado. Kung kinahanglan mo pamatuod gani ka nga sayop na kinahanglan doon na kay gidala nga tinuod. Unsa may gidala karon nato nga tinuod mga igsoon. Diya. Dinamdamin ninyo mga kaigsuonan na ang atong kalibutan dunay dagan sa kasaysayan ini. Ang kalibutan nga gipuy-an nato duna siya kasaysayan. Kaya kining kasaysayan sa kalibutan ang nagbuot niini mao ang atong Ginoo. Isayas Kapitulo 41 versikulo 4. Matod pa sa Ginoo, ako ang naghimo sa kalibutan, ako ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Kaya nga, ang simbahang Katoliko, doon na siya'y kasaysayan sa kalibutan. Ambot nini akong kaatbang nabay kasaysayan ng ilaha. Kaya lang, kasaysayan nini, musangko ni sa 2,000 years, 2,000 century, no? 19th century, 2000 century. Pero kining simbahan, na atong gipasakupan sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa kasaysayan. The Philippine Ionic Nation matod pa. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Niya pa, the new book of knowledge. So unsa kuno ang dakong kabilin sa mga Espanyol din sa Pilipinas na relihiyon, mao kining Romano Katoliko at tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. The new book of knowledge matod pa, the history of the Roman Catholic Church began in the Upper Rome in Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 130 persons were gathered there. Matod pa, they were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. The church may be described the society founded by Jesus Christ. So kini atong gipasakupan nga simbahan, diin kita nanimba diha sa basilika, adin kita nanimba diha sa basilika, nanimba pa diha sa atong mga simbahan. Kanang simbahan na ligon nga gipamatud-an na tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kanaman, ang Biblia nagtugan niya si Kristo nagtukod og simbahan, ang kasaysayan nagtugan niya kining simbahan na nagitukod ni Kristo sa Biblia, niya gipamatud-an pod sa kasaysayan sa kalibutan. Idinay ni sa kung kaatbang gawas nagwa siya nagpuyo dinhi sa kalibutan. Okay, palakpakan nato ang first constructive speech sa atong affirmative side. Humana ang 5 minutos ka presentation. O karon andam na ang pikas habig sa 5 ka minuto na cross-examination. Atong hinamduman ang tema, pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mong tinuod nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o preferensya. Ang 5 ka minuto 10 minutes na?
10 minutes, okay. So atong dugangan og 5 ka minuto. So timekeeper, pakisit ang atong orasan. 10 minutos na cross-examination. Okay na? Okay. So, Pastor Claudio, magsugod ang imong 10 minutes sa pagsugod nimo pagbuhat sa imong unang pangutana. Mayong gabi, Sir Starwap. So, ang akong pangutahan nimo kay gipamatud-an naman nimo nga ang Katoliko Romano mao ang tinukod ni Kristo. Unang pangutana, Katoliko ba ka? Kanindot sa pangutana nga wa gigamitag logic. Yes, Katoliko ko. Pamatud-an man ako kundi ko Katoliko. Pangutana ganito gamitan na itong logic. Wala tingali buang nga tao, wala tingali buang nga pastor nga magpamatuod. Saya gipamatud-an nga dili siya asa na sakop. Patuon ko, dili ka, walay tao nga buang nga magpamatuod sa simbahan nga wala niya napasakupan. Kaya nga pag yung Katoliko ba kay Katoliko ko? Mara mga kaigsoona, no? Kaya salamat. Sunod po ito na. Kay Katoliko ba ka? Dagan kayong salamat kay Katoliko ba ka? Kay imo haging kapanayan. So, sunod nga pangutana. Pwede ba ko nimong tuganan o unsa ng pinulungan ng Katoliko? Unsa na nga pinulungan ang Katoliko? Hello. Hello. Mr. Moderator, objection. Ang among kasabot, ako pamatud-an ang Roman Catholic Church, tinukod ni Kristo, bungkago niya ni. Wala ko nagpamatuod na pinaagi sa pulong o kung saan ng pulungan ng Katoliko. So ako gipamatud-an nga dapat ng bungkagon na kining Romano Katolikong simbahan, tinukod ni Kristo. Wala ko nagpamatuod anig unsa ng Katoliko. So, ang ruling sa moderator sa imong objection, ang word nga Catholic naa sa tema. So, gigrant na ko ang pangutana sa negative, palihog tubaga ang pangutana unsa man ang meaning sa Catholic kay naaman sa topic. Nagruling na ang moderator. Okay, nagasalamat. Ato tubagon. Unsa ang meaning? Ang meaning sa Katoliko, sumala pa, dili na ako ha, na ako'y gitawag o kanang ebidensya. Ang meaning sa Katoliko mao ni Catholic, matod pa rin, katahulos gikan siya sa Griego. Ang meaning niya universal, general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. So ang meaning sa Katoliko, makailapon, universal, o kining Katoliko di ang simbahan nga imong ipangutana tinukod sa among Ginoong Jesucristo. Wa mo'y labot kay amo aran eh. Sunod nga pangutana, kanang unsa may ginisaya na universal kay wala ka grado. Unsa may ginisaya sa universal kay wala man grado. Wala ko na ingog na kay grado, wala. Ako lang gi-explain sa imo ha. Ang binisaya lagi sa universal, sulti na ako kanina. Mahimot ang redundant ni ana. Makailapon lagi ang binisaya ni anang Katoliko. Ug matod pa sa ebidensya, kining makailapong simbahan nga mao ang Katoliko gitukod sa among Ginoong Jesucristo. Wala may labot kadi man kay Katoliko. So amo ra ni dili ni inyo. Daghang salamat kay ang Katoliko day ang binisaya makailapon. Wala ko kaklaro kaya tumutong ng utana ko. Unya, mula kag nasa Moderator's time. Dili ni panahon sa pagpangomentaryo. 10 minutes cross interpellation, dili ta pangomentaryo dito sa pangutana. So proceed sa imong ikatulong pangutana. So, ang imuhang kuhan nga makailapon ng Katoliko na ikaw, Katoliko man ka, ang akong pangutana, nikailap na ba ka sa tibuok kalibutan? Kaya nag-ingon mo ka na Katoliko ka? Bisag misleading ang question, ako lang tubagon. Wala ko naingon, ako membro ko sa simbahan nga makailapon nga tinukod ni Kristo. Misleading man na imong question. Ako lang natubagon para bibuta. Ang akong gingon nga makailapon, ang simbahan nga akong gipasakupan. Wala mo'y labot. Unsa man ang Katoliko, mao ni ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Ako Osborne, Catholic.
Greek Catholicos, universal, general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kung naa ka nining simbahan na, nasakop ka nining simbahan na, apil ka sa Ginoo. Kung wala ka masakop, di ka apil, mananingon ko, wa kay labot. Pinahagi sa mabasa sa Biblia, kinsa man ang makailapon, ang Katoliko o si Kristo. Misleading na po, pero ato lang yapong tubagon. No? Ang kanang simbahan nga iyang gitukod, maunang nikailap sa tibuok kalibutan. Kaya gipawali man na Mateo 28, 18-20. So nikailap na siya, naabot sa Loon, naabot sa Tagbilaran, naabot sa pag-upan diri sa akop sa Bohol, naabot Cebu, naabot sa Pilipinas, Dawis, naabot ka dito sa General Santos City, Surigao. Muning kini mga pastor kauban ako mga converted, nibalik sila kay gusto sila magpasakop nining makailapon na simbahan kay gitukod ni Kristo ug walay lain sumala sa kasaysayan mao ni ang Roman Catholic Church manang pastor. Naghangyo minimo nga uban ta dinita sa amoa aron masakop ka sa makailapon nga simbahan nga diin gitukod ni Kristo. Kay niangkon man kadi kaniha nga Katoliko ka. Unya ang Katoliko makailapon man diay. So, ang akong pangutana ni mo ganiha, pinaagi sa mabasa sa Biblia. Kay dili man day ikaw may hingkaila, pero ningangkon ka nga Katoliko ka. So, mali. Kanang ang akong pangutana, tama ba ang imong gisulti? Reminders, di lagi mangomentaryo. Ang ato lagi din kay 10 minutes cross examination man pwede mo premise. Pwede mo premise. So, kung naka-i-premise, sekundahi sa imong pangutana. So, proceed sa imong pangutana. So, ang akong premise, kaya nangingan man siya nga Katoliko, unya, di man din siya mahingkailap, pinaagi sa mabasa sa Biblia. Biblia may akong pangutana, kinsa man ang nikailap sa tibuok kalibutan, pinaagi sa mabasa sa Biblia. Mr. Moderator, kaduha na ganyan ng ipangutana. No need na akong tubagon. No need na akong tubagon. Kaduha na niya ipangutana. So basigwa na ni siya ipangutana, pungko na lang. So, ilis na imong pangutana. So, proceed. So, ang akong pangutana, kaya humanang rin mong tubag, pero ako kakwas tubag. Ang akong pangutana na kung ang Katoliko ni kailap na ikaw Katoliko pa na wamang kamukailap pinagi sa mabasa sa Biblia unsa man ang nikailap. Okay, ang nikailap lagi ang simbahan. Ang nikailap katong simbahan lagi tukod ni Kristo mao ning Katoliko mao ning nikailap kay gipawali man niya. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang mga maayong balita. So ang Bohol nakadawat sa maayong balita nga mao ang simbahan sa Ginoo nga nikailap sa tibuok kalibutan. Mula nga kaming mga pastors din nga naa din si Brad Polalima ug uban pa mga pastors nga kaming mga converted na balik ni kay gusto mi magpasakop nining nikailap sa simbahan nga gipamatud-an din sa kasaysayan nga mao ang Romano Katolikong simbahan nga gitukod ni Kristo. So sa imong gigamit sa Mateo 28:19 kay ang bautismo man dahil mo imikailap. Ang kunon ba nimo nga mali ka sa imong pag-ingon ganiha nga Katoliko ka? Mr. Moderator, objection ko. Wa pa ko ning bautismo ni kailap. So, may objection nimo? Ang akong giingon sa Mateo 28, iwali ang maayong balita. Wa ko ning bautismo ni kailapoy. Natural lang apil ang bautismo diya kay pabunyagan man. Kadto mga tao nga nawalihan, pabunyagan man sa simbahan. So, counter objection. Ang akong counter, Mr. Moderator, ang among sabot kaniya, naka-record na siya. Ang among sabot kaniya, basta gamiton na versikulo, pwede ka pangutanon. Oo, kanang, mana siya kong counter, kay ang yung gigamit kami, Mateo 28:19, na malang bautismo niya, nikailap sa tibuok kalibutan, apil na ang pagwali niya. Mana siya nga, pwede gina ko siya pangutanon. So, muruli ang moderator, kumbaga, Mr. Stalwart, kay naman dahil sa inyong sabot nga paggamiton ang verse, pwede pangutana. So,
last to ka question kaya atong time hapit na mo in. Okay. Ang simbahan, ni kailap siya gikan sa Jerusalem, sa Roma, nganis Pilipinas. Ngayon ni kailap man siya, kay gisugo man sa Ginoo ang mga apostoles nga muwali sa tibuok kalibutan o kining mga tao nga nawalian bunyagan. So atong palakpakan ang unang hugna nga 10 minutos nga sukli ay sa mga pangutana. So karon oras na ni Pastor Claudio Alpiche ang pagguba sa presentasyon sa atong afirmatibo. Atong hatagan si Pastor Claudio og 5 ka minuto nga pagbungkag og ang 5 ka minutos niya magsugod sa iyang unang pagbungat sa iyang mga pulong. Pastor Claudio. So daghan lang kasalamat no kanang akong pamatud-an nga ang Katoliko dili gyud diha ni Kristo. Kay pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia dito sa Mateo 18:19 nagingon nga obsultihan ko ikaw kay si Pedro ug sa ibabaw nining bato magatukuron ko akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon dili gyud makabuntog kaniya. So niya si Kristo tukuron ko ang akong iglesia. So dili Katoliko. Unya gipangutanan ako siya. Gipangutanan ako siya og Katoliko pa baka hingangkon siya. Kanang mura pa gani kanang medyo nataas ang iyang tingog pero normal naman sa kuan consideration nga mutaas ang tingog. Nagwala kay karon siya Katoliko kay Katoliko siya. Kung pagkataw-taw di na siya Katoliko kay di man siya mahingkailap. Mao na siya nga ang pagkakatoliko sa pagkatinood lang mga kapatid. Dili gina siya iyahan ni Kristo. Kaya wala si Kristo magtukod ng Katoliko. Kaya sa mabasa ka rin nato dito sa kanang pinadayag 12:9. Ang mabasa nato dito na ang yawa maglilimbong sa tibuok kalibutan. Kung muna atong kaasahan nga pag mukailap sa tibuok kalibutan Katoliko, ang yawa Katoliko po. So mali siya nga mga patakaran mga igsoon. Kaya kung mabasa nato dito sa Efeso 5:23, ang losyon ni Kristo ang iyahar ng iglesia. Nang kung karon dili mo iglesia ni Kristo, adilagin mo maluwas. Ang tinuod ng iglesia ni Kristo mga igsoon, dili Katoliko. Ang tinuod ng iglesia ni Kristo, mutuo si Kristo Dios, bautismado sa ngalan ni Kristo, nagsimba sa Dios adlang Sabado, ug ang puta kaya sa Dios mga alam ni kapulo ipakaon na sa katawan sa Dios. Mga kapatid, mauna siya ang iyahang pundok ni Kristo na iyang pagalawason. Pinag-iyaw ng Kristo Kristo, tukuron ko sa ato pa, tukuron ko sa ato pa, iyahan ni Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. So kang Kristong iglesia. Sakto ang gibasa gisulti na Apostol Pablo dito sa Galacia 1:22-23 kalagingon. O sa kang Kristo nga mga iglesia sa Judea, ako lang pahingilin sa dagway. Mawala may ilang hindungan ang gingon ang kaniadto naglutos kanuto karon nagwali na sa pagtuo ang kaniadto iyang gising kamutan sa paglaglag. So ang tanong kanuto ni Kristo mga igsoon, mga kapatid, mga iglesia ni Kristo. Mao anig haponon guba ang Katoliko. Pero kini siya wala man siya personalan. Kaya ang kaluwasan wala uliyay. Pagka-imperno na ito mga igsoon, di na kita pwede mubalik. Ginoo, mubalik ko sa kong atos kalibutan, kay mudawat ako sa imo ang iglesia. Diligid. Unya, naging pagin si Kristo. Bisan pinsa ka itong wila ka na ko sa tubangan sa mga tao. Ilong ko sa tubangan sa kong amahan nga nasa langit. Apa na bisan pinsa ka itong dibila ka na ko sa tubangan sa mga tao. Di ko sa ilong sa tubangan sa kong amahan nga nasa langit. Mateo 10:32. Karon, kung mayon ka nga, Iglesia Katolika Romana ko, wala asa na si Kristo niya. Di wala ka naman ila si Kristo. Ang Roma na hinon mo imo ang Iglesia. Tagiyan mo. Kung ang Iglesia kailangan sila ni Kristo. Sulawan sa kasuma. Kung Iglesia Katolika Romana ka. Pero kung mayon ka nga Iglesia ko ni Kristo, sulawas ka ni Kristo. Mawas na nga. Tagiyan mo nga Iglesia ko ni Kristo. Imong gila si Kristo at tumangan sa mga tao. Wala ikaw lawas ka ni Kristo. Ang tinuod ng Iglesia ni Kristo, bautismado sa ngalan ni Kristo, nagsimba sa Diyos sa adlaw Sabado, muila nga si Kristo Diyos, mauna nga ang tinuod ng Iglesia ni Kristo, o ang halad ng ikapulo, ipakaon at katawan sa Diyos. Mauna siya ang tinuod ng Iglesia ni Kristo, mga kapatid,
muila nga si Kristo Dios mag kanang simba sa adlaw Sabado o ang halad o ikapulo ipakaon na sa katawan sa Dios. Mauna siya ang pundok ni Kristo. Kung nagingon si Kristo dito sa Juan 21:17, Pedro, gingon mo ba ako? O maingon si Pedro, masayag ka Ginoo kay gingon ko ikaw. O siya maingon, takala ang ako mga kanilo. Salamat. Okay, daghang salamat Pastor Claudio Alpici sa imong 5 ka minuto nga pagguba sa proposisyon nga gipamatudan sa atong afirmatibo. So karon, Brad Pastor Claudio, ato bangon nimo ang 10 minutos nga mga naglagubo nga mapangutana gikan sa afirmatibo. Andam ka na bang manubag? Andam na. Andam ka na bang mangutana? Andam na. Sugdan nato ang 10 minutos na cross-examination. Unang pangutana, Pastor. Ningon magyud ka nga sa Mateo 16:18 ang simbahang Romano Katoliko dili gitukod ni Kristo. Kanang pulong dili mabasa ba nato sa Mateo 16:18? Tubag, kung mabasa, tubag kung di mabasa. Na mabasa. Kaya naging ko si Kristo nga, tukuron ako kung iglesia, di man Katoliko. O niyo pa si Kristo, tukuron ko ang Katoliko. So, naay kanang Katoliko. Pero naging si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. So, dili Katoliko. Sunod na pangutana. So, klaro imong tubag nga way mabasa. Sa imong pag-ingon nga dili tinukod ni Kristo. Bakakto o sayo? Tinuod akong gisulti nga dili tinukod ni Kristo. Kaya pag-ingon ni Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Kung naging si Kristo, tukuron ko akong iglesia Katoliko. Ningingan man si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Pero ang iglesia ni Kristo kay ng Kristo ng iglesia. Kaya naging man si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Klaro kang Kristo ng iglesia, dili Katoliko Romano. So atay mabasa nga imong giingon dili wala to nga pulong. Sunod po na. Kini bang gitukod? So reminders no, dili komentaryo sa tubag. So premise, then proceed sa pangutana. Sa Mateo 16:18 ang akong gigamit, gidawat pa nimo nga si Kristo nagtukod og simbahan diha. Dili simbahan ang gitukod ni Kristo diha sa akong Biblia. Kaningon siya ang gitukod ni Kristo iglesia. Unya ang iglesia katawhan ni Kristo. Oh, naging si Kristo tukuron ko ang akong iglesia. Dili simbahan. Kung naman kay Biblia na mabasa na naging si Kristo tukuron ang simbahan, doon na siya reliyon nga pang-interes. Kay sa mabasa sa Biblia na tunay gyud nga Biblia, ang gingon nito, tukuron ko akong iglesia, dili simbahan. No, wala tao nga simbahan. Kung mga tao at simbahan na si Kristo na hinaman mga simba dito sa tao. So, mali nga po na. Iyon ka dili iglesia. Akong basahan na Mateo 16:18. Basta sultihan ko ikaw, Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Akong pangutana, nadunggan ba nimo o wala? Kana siya nga Biblia, nagingin siya. Objection. Akong pangutana, wako na kinahanglan og interpretasyon. Akong pangutana, nadunggan ba niya akong gibasa? Nadunggan o wala? Yes or no? Nakadungog ko sa imong gibasa. Pero ang imong gibasa, doon ay reliyon pang-interes. Kaya ang tinuod nga Biblia, ang itukod ni Kristo, iglesia, dahil simbahan. Unya, ang iglesia, katawahan mo na siya. Unya, inyong gihimong simbahan. So si Kristo na di mo na inyong simbahan, siya na dahil mo simba. So, mali nga pangutana, sunod nga pangutana. Matod mo, nadungga mo akong gibasa. Sumala sa akong gibasa sa Mateo 16:18. Sumala sa akong gibasa ha, na matod mo imo nadunggan. Unsa ang gitukod ni Kristo? Ang imong gibasa na Biblia, giingon ni Kristo, giingon diha nga gitukod. Ato hinumduman no nga ang pangutana sumala sa iyang nabasa sa Biblia nga iyang gibasa ba? At diha sa imo sa Biblia nga iyang gibasa, unsa man ang gitukod ni Kristo. Sumao na ang iyang pangutana, sumao na atong hatagag tubag Pastor Claudio. Unsa nga simbahan ang gitukod ni Kristo mo na iyang pangutana? Sumala siya ang gibasa, unsa nga simbahan? Kana lagi siya nga Biblia, unsa nga simbahan? Kana siya, sa mabasa sa inyo ang Biblia nga doon ay reliyon pang-interes. Simbahan ang gitukod niya, pero kung ari sa tinuod nga Biblia nga wala reliyon pang-interes, iglesia.
iglesia ang gitukod katawhan. So kanang mo ang Biblia, doon na sa religion pang-interes. Sunod nga pangutana. Nasayod ba ka ang ang synonymous sa iglesia mao ang simbahan? Nasayod ka niya na wala? Sayo mo mauna siya kuhan. Objection. Ako pangutana, nasayod ba siya nga ang synonymous sa iglesia simbahan? Nasayod siya nene? Yes or no? So Pastor Claudio, ang pangutana categorical. So yes or no, nasayod ba ka nga synonymous ang simbahan o iglesia? Tubag sa og no or yes ba, then qualify sa imong tubag. Yes, nasayod ko nga kanang dito ko diha simbahan, pero doon ay reliyon pang-interes. Kaya kana siya nga Biblia, bisan pa katong basa atong panahon dito sa kanang Genesis 6:20. Walay 20 na, nais versikulo ka 20 pero ay gisulat. Kana siya nga reliyon, o kana siya nga Biblia, doon ay pang-interes na. Kaya diwaya aguban nga sinulat. Sunod na pangutana. Kanang imong giingon nga relihiyong pang-interes, kung dili na bakak ang imong gisulti nga relihiyong pang-interes, mabasa ba na sa Biblia ang imong giingon? Kung di na bakak ang pulong nga relihiyong pang-interes, mabasa ba sulod sa Biblia? May mabasa sa relihiyong pang-interes niya sa imong gibasa. Kaya sa ubang Biblia, kung ano siya, katawan mo ng iglesia na, una diya, simbagiman yung simbahan. So na objection pag naganay objection nga mahitabo, automatic ta mohonong. Kaya atong paminahon ang objection sa pikasaping. So unsa may mo objection, Mr. Mark? Na daw mabasa. So karon ako kay para matinuod yang giingon, dili may mong bakak yun yang giingon, ako sa pangayuan sa mabasa sa Biblia kanang yang giingon nga relihiyong pang-interes. So atong gi-grant ang objection kay ningon man kagaduna. So ang pangutana sa pikasabig kung naa sumala sa imong gi-affirm, so nangayo siya og ebidensya. Ihatag. Na ebidensya sa Genesis 6:20. Walay litra, pero na bersikulo. Muna siya sa babasa diha nga dunay relihiyong pang-interes. Sa Mateo 13:14, walay Mateo 13:14 ana. So, sunod ko pangutana. So mao tong iyang tubag. Follow up sa imong question. Matod mo sa Mateo 13:14. O yan ba ka, kung dili mabasa ang imong giingon sa Mateo 13:14 nga relihiyong pang-interes, pildi na kaning debatiha. O yun, yes or no? Nakakayawa mo mabasa diya sa Genesis. Kananing Reminders, pag categorical ang pangutana, dili sa ma-explain. Unahon ang yes or no, then i-qualify ang imong tubag. So atong usbon ang pangutana para maklaro sa atong pinangga ka Pastor Claudio. ingon man siya nga naa daw mabasa sa Mateo 13:14 ang relihiyong pang-interes na pulong. So karon akong pangutana, kung mabasa nimo sa Mateo 13:14 sa imong Biblia, o yun ba ka nga, kung di mo mabasa, matod mo na mabasa sa Mateo 13:14. Akong pangutana, kung dili nimo mabasa ang pulong relihiyong pang-interes sa Mateo 13:14, o yun ba ka nga pildi na kainin debate, humano na nato debate. O yun ka, yes or no? So di pa matubag atong gi pahinumdumano ang both side nga ang atong topic baya pamatud-an nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Hinumduman nyo ha nga dili mo angay mulayo sa tema. So akong gi-request ang both side nga mobalik yun ta sa atong topic. Okay ba mo? Okay ba? Okay ba okay ba po ang suggestion sa atong moderator nga mobalik ta atong topic? Okay, okay ka? Okay po, kay kamay moderator. Okay, proceed sa pangutana, Brad Stalwart, according sa topic. Yeah, ang akong tema pamatud-an nga Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Akong pangutana nimo, di nato ni dugay-dugayon para mahuman. Makabasa ba ka sa Biblia? Diya sa Biblia nga giingon nga ang Roman Catholic Church dili tinukod ni Kristo. Kung makabasa ka,
pildi ko, pero di ka makabasa, pildi ka, human ang debate. Dawaton ba nimo? Yes or no? Yes. Naay kanang mabasa nga dili Katoliko ang gituko ni Kristo, kaya ang gituko ni Kristo iglesia man. Tuwa sa Mateo 16:18. So, klaro dili Katoliko. So meaning na ay mahitabo nga shutdown. Kay dawat man sa negatibo ang pangutana sa afirmatibo. Nga kung mabasa, mudaog siya. Kung dili mabasa, pildi pod. Karon kay niuyon man ang negatibo. So ato nerong iklaro. Unsa tong challenge kay atong basahon og dili makabasa, pildi o kung mabasa pod, daog pod siya. Unsa tong balik to? Ang akong challenge kay nisupak man siya nga ang Romano Katolikong simbahan tinukod ni Kristo. Ang akong challenge kay ang gidawat na ha, iyang basahon sa Biblia nga ang Romano Katolikong simbahan dili kanang pulong dili tinukod ni Kristo. Manang basahon niya? Basahon niya nga ang Romano Katoliko teksto bersikulo nga dili tinukod ni Kristo, gidawat na niya. Ipabasa na moderator. Okay, so as moderator, igo lang gyud ko mo implementar sa inyong nasabutan. Na mag-challenge din nga imong gidawat. So meaning kay imong gidawat time na, pero humanon ta ni. Kay imo namang gidawat, so karon mao na ang imong higayon sa pagbasa sa gidawat nimo nga challenge. So tagaan nato higayon nga mo kutlo ka kay ang moderator ang mabasa. So, naay mabasa na dili Katoliko ang gituko ni Kristo. Na sa diri sa akong Biblia. Diri sa akong Biblia sa Mateo 16:18, dili Katoliko ang gitukod. Kundi iglesia ang gitukod ni Kristo. Okay, so basaha na atong pakleon para mabasa, para masayod po ang katilingban. Hinumduman nato ha. Sa di pa nato basahon, ato yung hinumduman nga naay challenge na gidawat. Ha? Kung ang challenge wa dawata, wagi katungod ang moderator sa pag-implementar. So, ang challenge hinumduman nato, kung mabasa nga dili Katoliko ang gitukod ni Kristo, gidawat sa afirmatibo ang iyang kapildihan. Pero kung mabasa pod nimo, maanha kanimo ang kadaugan. Karon kay gidawat man nimo ang challenge, buti pasabot, obligado ka sa pagpresentar sa gidawat nimo nga challenge. Og maingon ka nga dunay mabasa. So ang moderator maoy magbasa, ug ang moderator mao ang mag-decide kung nabasa ba o dili para makadip na kita kung kinsa ang midaog niining dialogo sa pagtuo. Sa di pa nako basahon, balikon nako ang challenge sa pagdili mabasa nga ang Roman Catholic Church dili tinukod ni Kristo. Pagdili mabasa, pilde. Pero kung mabasa, daog siya. Kung sa basahon na to, nga ang Roman Catholic Church dili tinukod ni Kristo. So atong basahon, ang iyang giingon nga mabasa kuno nga dili ang Roman Catholic Church ang gibasa ang gitukod ni Kristo. Basahon na to ang bersikulo. Sa to? 18. Mao nang giingon sa balaang kasulatan. 18. Og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, og ibabaw ni ining maong bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang ganghaan sa kamatayon, dili gayud makabuntog kaniya. So, dili katungod sa negatibo ang pag-roll, kundi katungod ni sa moderator. Igo lang yun ko mo implementar sa inyong sabot. Wala ko'y labot sa inyong gidiskasan. Pero sanglit ako man ang inyong gipamoderate o ang challenge gidawat man na dunay nagtangag na kapildihan. So as moderator, mo declare ako na wala mabasa
ang ki-challenge sa affirmatibo. So therefore, ang negatibo, pilde ni ining maong debate. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. So maproceed ta sa atong open forum. Dili unta ni mo dawaton ang challenge. Dili, ayaw ko basula. Ngano man, dapat pag-challenge sa affirmatibo, ayaw dawat ang challenge. Imo man kung idawat, ayaw pag supak sa moderator. Dapat di lagi mo dawat ang challenge o di ka pabarog. So muna mo proceed ta sa ato open forum. Kung mo dawat ang open forum, doon ay mga tanan nimo. Nag-eskwela pagka-pastor sa Seventh Adventist Church, si Brad Jason Mantos. So, mangutana, o katupod mga non-Catholic, welcome po nga mangutana sa affirmatibo ng Brad Stalwart. So, proceed. Tulo ka pangutana. So, Pastor Claudio, andam ka na sa pagtubag sa tulo ka mga pangutana sa matag tig-pangutana. Ining dialogo sa pagtuo. Proceed sa imong unang pangutana. Sa di pa ko mangutana ato ning klaruho ni simbahan. Kay basig kulurom ni ba o ay simbahan. Unsay simbahan ani Sir Paul ato lang klaruhon. So pwede ba Pastor Claudio imong itug-an ang imong tinuohan kung unsa para maklarify nato ni kung unsa ka? Mayong pagkamangutana niyo ho, Sir Paul, kay kung unsa ang tinuohan, kaya yan ipangutana simbahan man. So mali mo ito pangutana. Ang ako ang tinuohan, Iglesia ni Cristo, nga mutuo nga si Cristo Dios. So klaro na, ang iyang tinuohan Iglesia ni Cristo nga motuo nga si Cristo Dios, kay naa may Iglesia ni Cristo nga di motuo. So iyan ang giklaro nga lahi ni siya nga Iglesia ni Cristo, motuo ni kang Cristo nga Dios. Suro pangutana. Una na ko pangutana, clarification pa lang to para mabala na to nga dili kulurom. Una na kong pangutana, adunay mga tao nga nagtukod og iglesia. Una si Felix Manalo 1914, si Mary Eder 1879 og si S. Osofa 1947 og si W. Graves 1943 og si David Whitmer 1876. Pariha nga ning Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Kinsay tinuod ninyong unom karon ang gitukod ni Cristo. Kinsay tinuod ninyong unom? Ang akong pagka-Iglesia ni Cristo nga mutuo nga si Cristo Dios, may tinawod. Kay ang mga apostoles, ang gibautismo niya sa mga tao, ang ngalan ni Cristo. Unya, gibautismoan ang mga tao sa ngalan ni Cristo. Unya, nagsimba mi sa adlong Sabado. Unya, ang kwarta na sa Diyos, ipakaon sa katawan sa Diyos. So, magpamatod ako nga, kanang imong giingunom. Ako may tinawod, tunod ng pangutana. So akong balikon ang pangutana no. Naghatag siya og lain-lain nga mga pundok nga nagamit og Iglesia ni Cristo. So as moderator, moingon ko nga wa gyud matubag ang pangutana. So kinahanglan nato ning klarohon na sa iyang giisgutan nga mga simbahan nga nagdalag Iglesia ni Cristo, matod sa iyang pangutana, kinsa ninyong unom ang tinuod nga nagbitbit anang Iglesia ni Cristo. So moto ang iyang pangutana. So sa di pa ta mo proceed sa iyang last question, so ako i-clarify ito nga sa unom nga gisgutan niya, kinsa ninyo ang tinuod nga Iglesia ni Cristo? Masipiyat lang kasi mong repeat, Sir Paul, kay ninginon ko po nga, namong unom, ako ang tinuod. Unya, ingon ko nga. Sige, sunod ko po ito na, Sir, kanang 70-20 sa una. Pakita mo ang pagka-70-20 sa una na nakataliko na. Jason. Kay mututol man ka og imong gitutulan ang tema nga ang Roman Catholic Church tinuod. Tagay mig dokumento karon nga mabungkag sa amoang referensya nga ang Roman Catholic Church or the true church, the Roman Catholic Church, dili tinukod ni Kristo. Tagay mi, provide mi, ayaw mi tagay og opinion. Opinion is dili tinuod. Si tagay mig referensya nga dili tinuod ang Roman Catholic Church. Di man ko ang referensya. Kay Biblia may akong isaligan. Pero bubuon ko na inyong Katoliko, pinagis Biblia. Kaya sa mabasa sa pinadayag 22-18-19, nag-ingon, akong pasidanan ang tanang nga patalingog sa mga propesya nining basuna kung adunay magataktag kaniyag bisan usa, magataktakon ang iyang bahin diya sa kahoy nga naghatag og kinabuhi ug sa balaang syudad nga gisgutan nining basuna. Ug kung adunay kanang dugang
sa mga propesya nining bagas basuna, igadugang sa Dios sa mga hampa kay gisgutan nining basuna. So wala kapuswala lang inyo ang referensya pinaagi sa mabasa sa Biblia. Sunod na pangutana. So di nato mapugos Brad Jason nga motubag o ignore ng ebidensya kay iya maputog katungod. So alang sa imong last question. Last question, kay mo ako mayog ka nga gitinukod mo ni Kristo. Og imong simbahan tinuod dili ang Iglesia Katolika. Karon kay gitukod man mo ni Kristo sa 33 AD, kung mao na imong claim. Nagkita ba mo ni Kristo sa panahon sa Mateo nga nagtukod siya sa iyang iglesia? Nakita mo wala? Last question. Ang akong nakita, sumala sa sulat. Nagisulat, aron hibawan sa tanan, sumala sa Roma 15:4. Nagisulat ang Biblia para mabasa sa tanan. Unya, naabot rin, nakabasa ko, dito ko. Unya, sa mabasa sa tanang 2 Corinto 4:13. O kami usab nakabaton sa Espiritu sa pagtuo, basta kami musulti. So sila usab, nakabaton sa Espiritu sa pagtuo, basta sila musulti. So ako karon musulti, tungod kay mutuo man ko, nga ako, Iglesia ni Kristo. So sunod na pangutana. So klarohon nato ha nga wa sila makita ni Kristo. Ang iya nabasahan lang niya ang Bible. So muadto ta sa laing mangutana, Brad Kaloy Aboyabor sa iyang tulo ka pangutana. Proceed. So sa imong pagkakita dias Biblia og imong nabasahan, nakabasa ba ka nga adunay mga tao nga nagamit sa ngalan ni Kristo unya dili iya ni Kristo? Sa Mateo 7 bersikulo 21, nadaghan karong nagamit sa ako ngalan, apan wa ako makaila kanila. Karon, niyo ba nini sa King James Version? Sa unang 1 Corinthians chapter 14 verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. So, ang gingon din panang sibahan sa mga santos. Unya gagamit man kasngala ni Kristo. Imo bang uyunan nga ikaw mao ang gingon ni Kristo nga daghan aga nagamit sa ngalan ni Kristo nga dili wala ang kuna ni Kristo. Uyon kanini o dili? So di pa nimo ipatubag Brad Kaloy, may request ang atong pastor nga kung mahimo mo daw imong binisayon tong gi-English nimo. Kay di daw niya kaayo masabtan tong imong gibasa nga bersikulo nga in English. So palihog ibinisaya to dayon ihapak ang pangutana niya. So naingon din kay ang Dios dili Dios sa kaguliyang, no? Author of confusion, kaguliyang. Kundili but of peace, kundili sa kalinaw. Ug sama sa tanang mga simbahan sa mga santos, simbahan sa mga santos. Ang gingon din simbahan sa mga santos. Mao na nga ang simbahan nato aduna tay parokya ni Saint Agustin dito sa Panglao, aduna tay Saint San Vicente dito sa Calape, kay simbahan sa mga santos. Diha na to mapriba nga daghan karon nagamit sa ngalan ni Kristo nga wala ang kuna, gagamit-gamit na sa ngalan ni Kristo, moangkon din sila nga sila ang tinuod nga simbahan ni Kristo tungod kay gigamit nila ang ngalan ni Kristo. Nang karon uyunan ba nimo nga kining giingon ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 14 nga nag-ingon nga kini di ang simbahan sa tanang mga santos. Uyon kanini dili. Dili ko yun na kay ang simbahan sa unang panahon, sa panahon pa ni Kristo at sa panahon ni Moses, doon ay mga larawan. Pero karon si Kristo wala na magpatukod og simbahan, unya nagbuhat mo larawan. So mali ang inyo kaysa mabasa sa pinada sa buhat 17:24 nagingon dito nga kanang ang Dios mo nagbuhat sa tanang mga butang o wala siya magpuyo diha sa balay nga kanang hinimo og kamot. Unya nagbabasa po nato dito sa kanang buhat 7:49 nagingon si Esteban, ang Diyos nagingon, ang langit mo akong turo ug ang yuta mo akong tumbalan sa kumatil. Unsa pa man balaya ang iyong tukuro na lagalako, kamo mga tikig ug liyog walay circumcision sa kasing-kasing ug sa igdulog kanunay gyud kamo magtigbatok sa Espiritu Santo. Nagbuhat pag simbahan, pinakabasa mo dito sa Ezekiel
Pero si Kristo, wala na magtukod ng simbahan. Sunod ko pangutana. I-proceed. Ikaduhang pangutana na. Sus, kung Ginoo, guliyang lang yun intahan niyang tubag. Ningon na siya si Kristo, wala po kuno magtukod ng simbahan. Nya, karon ang pangutana nako. Kay naman is Biblia. Kinsa may akong tuhuan? Ikaw o kining Biblia? Ang tuhuan ako, ang isulti ni kanang Apostol Pablo. Kana siyang Biblia, masigag graan tugo na. Kana graan tugo na, kaya mo makamatang ang bersikulo. Kung ang namin na, malimbungan, pwede mo, kuha mo sila. Kuha ni Gasa na pinagasa. Pero sa graan tugo na, di kumukuha na kay sa Apostol Pablo. Naging yun, ang niya, si Apostol, si Juan, si Esteban, naging yun. Ang Diyos naging yun, ang yuta, ang langit may akong trono. O ang yuta mo itong banan sa akong mga til. Unsa pa mang balaya ang inyong tukuro na lang kanako. Kamong mga tikig gogliyo, buhay circumcision sa kasing-kasing o gigliyo. Kanunay ngayon kamong matigbatok sa Espiritu Santo. Buhat 17, 24, 25. So, sunod na pangutana. So, last na lang yun yung pangutana. Kaya nagkaguliyang na daning tubagan eh. No, mauna nga, kinsay akong tuhuan, siya ba o kining Biblia? Karon, mabasa mas Biblia, kini atong tuhuan. Pero ang iyang tubag, wasa mo tuho din is Biblia. Nga mao ang simbahan sa mga santos. Ayan, ingon siya, sakto ba ko nga ang simbahan, wa magtukod si Kristo og simbahan? Sakto ba ang akong pagdungog diya ganina nga ningon ka nga si Kristo wa magtukod og simbahan? Sakto dili. Ang una ni mong gingon nga mali ko kay wa ko mutuog Biblia. Ikaw mo'y mali. Ikaw mo'y mali kay wa ka mga tagong bersikulo. Kung ako mga tagong bersikulo, wa ka mga tagong sa bersikulo kay sa karato ko na wala na ilabot sa kang Kristo. Mauna siya nga kanang iwato kang bersikulo kung siyang mali, kung siyang bersikulo kay wala kay kanang lipat-lipat kay aga ko gibasa na sa bagong tugon na dili na magbuhat og simbahan. So sunod na pangutana. Ako lang i-clarify basig na nalipat lang siya. No, lipat nga kay napay lang ipanguna-una ba. Una-una buti ko sa tingay tubag sunod ani. Wa ba ko maghatag og bersikulo? Nga naghatag man ko nimo wala ka maminaw. Sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 33 nga ang simbahan sa Dios simbahan sa tanang mga santos. Karon kay imo magigamit ang ngalan ni Kristo, unang ningon ko ganina Mateo 7:21, naghatag na kong bersikulo ha. Basig wa po kakadungo ka di karon. Nadaghan na gamit sa ngalan ni Kristo, apan dili iya ni Kristo. Unsa man taon oy? Kagamit naman ko bersikulo. Ang imo lang ang namo ko si mo una di ka maminaw. So mao ra to ako kay din lang ko maluoy lang ko oy. So, salamat Pagkaloy. Sunod ka sa pangutana. Ade, mana clarification naman to niya. Pangutana. Dito pangutana. Iyar to gamit ganina. Ganina to, mo to ganina. Sige tubag. So, na siya, talaga po, tinarong agad na mapildi ta nga way daya. Kay, diingon siya nga, kanang naaday sa 1 Korinto. Pero ang iyang Biblia nga gigamit, doon na relihiyong pininteres. Pero garin niya gamitan sa kong Biblia, di gito niya mabasa ba? Kay, kanang iyang Biblia nga gigamit, wala na siya 6:20, wala na siya Mateo 23:14. Mana siya, doon na relihiyong pininteres. So, sunod na pangutana. Okay, mayong gabi, Brad, no? At least, before kumutana, ako sa ipag-clarify tana na. Matod pa rin mo ganyan, di ka ganang English, di ka kasabot, okay? Bisaya lang. Usa man ang Bible mo gigamit. Kaya di magkamugamit ng laing Bible, God. Glory to God. Suwat naman nimo, di man papel printing ang Biblia. Si Buano. Okay. Okay, mutana ko naman kinasimpulan, naging nga pangutana ha. Ay lang po hilak, kung di cancer. So, tinanggal ka na mo. So, una, pangutana, kinasimpulan. Imposible hindi mabasa sa Biblia. Tabi ang Biblia. Kung ipabasa nimo Buhat 1, versikulo 15. Ganahan magkagbasa og Biblia gyud, dali ka ganahan walay Biblia. Kanay mo Biblia gamiton ha, basaha. Buhat 1, versikulo 15. At isapton ka mo kay mo kay grado, na ko kay grado. Basi sa grade 1 na diker saman. At least malibel po na ko ba. Kaya lisod pag mabog ta knowledge, dahil po kayo ay pala naka-minus. Palay ko pa na. Buhat kapitulo 1 bersikulo 15. Ingon din
Kini silang tanan nagkapadayon sa paghiusa sa pagampo kauban sa mga babae lakip kang Maria nga inahan ni Hesus o kauban sa iyang mga igsuon nga lalaki. Mga tunok kasi. Okay, proceed. O niadtong mga adlaw si Pedro metindog taliwala sa makaigsuonan dihay pundok sa mga magtotoo nga kaluhaan ka mga tao og miingon. So 120. Kasama tag kaluhaan 120 ka buok. Okay? 20. Oh, pero sa mga version magod kay di kaluhaan. Ang kaluhaan is 20. Ang kaluhaan is 120. Ako ayaw ko kuna kasapot ka kay ludabi ko na ko Bisaya ha. So ang kaluhaan is 120. Ang kaluhaan is 20. At is Bisaya na gud na ha. Nakasinabot na kita sagot. Okay, 120. Ako po tala una po tala sa pagsugod sa iglesia sa Church of Christ ng imong gidala. 120 man kabuk. Pila mo kabuk mga membro? Ako kaihap kami ani bro ko atong 120. Kaya nagingon mo to ha. Nagingon mo pila pa mo. Nagingon ako kaihap. Di na tubag. Oh. So, wa ko kaihap kaya atong ani bro ko. Una mito ko misulti pag ko sumala sabat 2 Corinto 4:13. So, sunod na pumunta na. Okay, dulay kay ningon kay minganib lang ka, nagpasakop ka. Karon kung was magpasakop ka, dunay mo dawat. Listen, kung mapamember ka, way mo pirma, way mo approve. Pwede mo kag-membro kung way ka pero at least if approve gyud. Pwede mo kutang magpamembro, bro, di ay, no? Listen, kung mangkot ako ya, bro, di ay, no? So ato klaro, nagpaanib man ka sa 120 sa tuig 33 AD. Unsa magang tuiga nagpanib ug kinsay ming dawat nimo? Ang Diyos, kaya nagingon na, kay sa Diyos, tudluhan silang tanan. Mabasa sa kanang Juan 6:45. Tudluhan silang tanan. Ang Diyos pwede musulti, pwede mo tudlo. So klaro na nakaanib ko tungod sa pagtudlo sa Diyos. Kaya tanawa, nagsulti ko ninyo nga ang laso ni Kristo ang iyara ng iglesia na mutuo ko si Kristo Diyos. Kaya ang tinuod na iglesia ni Kristo, mutuo ko si Kristo Diyos. Bautismado sa ngalan ni Kristo, nagsimba sa Diyos adlong Sabado, huwag halang ni Kapulo, ipakaon na lang sa tawag sa Diyos. Muna siya ang akuang yan, iban, mituo mo to. Wala mo to, musulti, tarawa, nagsulti ko ninyo. Sunod ka pangutana. Sa tarong nga po, last ka question tarong kay puta na tumagon man tagdi mo tunong. Tarong ko ba, klaro, ringag, but pasabot ba dahil nimo, dili na katulo ha? I-clarify lang nako, clarification ba bro, sa ibase siyang tubag. Ningon man ka nga nadawat ang Diyos mismo, nadawat, nakita na din mo ang Ginoo. Literal, ang Diyos dili makita. Ang Diyos dili mahikap. Ang Diyos hayag kayo, suwaw kayo. Pero matod pa nimo ang Diyos mismo mo ming dawat nimo. Literal nga ming dawat nimo. Na maka, di ba? Sumo pasabot mo nimo kung nagsaiksi mo ming dawat nimo, literal. Kay di taan ang magahom-gahom bro, kay pa lang wapat naman hiyapon, no? Kana ba klaro nga tubag ba? Ayaw ko dalhanan ni membro ko, yan ako, clarification ba? Sige, clarify, before ko si katulong pangutana ha? So, usang pagi mo naman nagitan si Kristo sa ang Diyos kay i-accept magkakagod, personal mag-i-accept, usa man, basiras ibang nabasa o basiras ibang bana-bana? Ang iyong pangutana, personal di ko nag-accept. Wala ko nagsulti na, ay duhadi akong istorya, kapatid. Wait, kasay. Oh, wait, kasay. Kanina ko kaya, nag-accept ko na ang Diyos mo yung nagkuhan. Ang akong ganyan nga, ang Diyos mo yung nagtudlo ako. Sumala sa mabasa. So, ikaw lang kong nagbasa. Ikaw kong nagbasa. Unya, ang tanong nga mo to, kinamakasulti. Unya, ang tanong nga mo to ni Kristo, mauna siya ang pagkamatarong sa Diyos, sumala sa mabasa sa Roma 3:22. Ang pagkamatarong sa Diyos sa pagtuon ni Kristo. Unya, ang sa Juan 6:45, og sa Diyos tuguan silang tanan. Og si Kristo nagingon dito sa 11 kanang 27-29 nga nagingon nga kanang ang tanan nga gikatudlo sa amahan, gikatudloan sa amahan magari ako. Ani ako karon nagwali ko Kristo na ang talang mga tao kinanglan nga mga iglesia ni Kristo na mutuo nga si Kristo Diyos. Bautismado sa ngalan ni Kristo, nagsimba sa Diyos adlong Sabado, ug ang hala ni Kapulo
ipakaon sa katawan sa Dios. Sunod na pangutana. Okay, one last question. Okay? At least gangko nimo nga wa gid mo makita sa Dios kundi igo ra nimong nabasa sa Biblia. Subot pasabot, assumption, no? Assumption nimo ra gi-assume nga nagkita mo pinagis pagbasa. Karon ra dibutang nato. Dili ba subot pasabot ba nimo kundi takabasa di ta maluwas. Kay da may mo mang madawat si Kristo, imo lang maihamat si Kristo or imong nagpaanib ka sa simbahan ni Kristo, pinagi ra mo sa pagbasa. So kung di takabasa, adi ka mamimro. Mao gani nga misulti ko diri ninyo kay kung wala ba higayon sa pagbasa, isultihan sa namo nga kamo pwede mahimo iglesia ni Kristo kay wa mo higayon pagbasa. Tanawa Katoliko mo, hingo mo nagbasa Biblia, pero dili ba mo iglesia ni Kristo? Iwa di mo kabasa. So sunod ni pangutana. So, laing mga tana, tatlong katanungan. So, mudawat pa ka kung ang mga tana Tagalog, kay kining atong mga tana taga Luzon. So, meron siyang tatlong mahalagang makatanungan na ibig niyang malaman mula sa iyo, Mr. Pastor Claudio. Okay ka? Subukan ko lang kung kaya Tagalog. Okay, so subukan lang daw niya. So, proceed sa iyong unang tanong. Ayon dito sa binasa kanina ni kapatid na Stalwart, ano, sa Philippines Unique Nation by Somnia Insight, page 1 to 3, nakalagay, basahin ko, no? Sa referensya, bro. Basahin ko. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Ang tanong ko, ayon dito sa binasa kanina ni kapatid na ano, sino ang founder ng Iglesia Katolika? Si Kristo o ikaw po? So, ato i-translate tong imong gibasa. Sumatod sa iyong gibasa, ang pinakadako nga kabilin sa Espanya ngadto sa katilingban nga Pilipinhon mao ang Kristyanidad, labi na ang Romano Katoliko nga relihiyon, nga kining maong relihiyon isya ang iyang gigikanan, nga mao ang tinukod ni Hesukristo dito sa Palestina. So ang iyang pangutana, uyon ka ba sumala sa mabasa ni ining iyang dokumento kagisulat sa usa ka banggiitang historyano nga si Saidi, nga ang nagtukod sa Katoliko mao si Hesukristo. Mao na ang ibig sabihin ng kanyang katanungan sa wikang Cebuano. Proceed. Dili ko yun kay sa kuana siya, referensya. Ang Biblia dili pa dungagan og dili pa kuan. Kay sa mabasa sa Pinadayag 22, 18-19, ang magatak-tak-tako na niyang bahin sa kahoy naghatag kinabuhi. Kunya magdugang, igadugang ang mga hampak. So kung dungagan ako ang Biblia na mahampakan ko, kunya ako lang itingis-tingis ni, kay inyo magidungagan, sumala sa mabasa sa Biblia, kung unsa na sa Biblia mga hampak, kay inyo magidungagan na encyclopedia, mahampakan din mo, pinagis mabasa sa Biblia. Sunod na pangutana. So ang sagot niya, hindi daw niya tatanggapin ang iyong ebidensya sapagkat hindi daw siya magdagdag sa kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan, sapagkat siya daw ay hatulan ng Panginoon kung dadagdagan pa niya ang nakabase sa banal na kasulatan. So, yung binasa mo na dokumento, dagdag ba yun sa banal na kasulatan? For clarification. Hindi bro, dahil utos yun, basahin sa 8.8 ng Job, na-read the book of history and see. At ang nakalagay dito, Jesus Christ founded Iglesia Katolika Apostolica. So sabi niya, ingon niya, dili daw dugang to, kundili nag-kotsiyag verse sa Job 8.8, sa Binisaya, kay English man gapon to, susiha ninyo ang kasaysayan o tanawa. So mo nang gisusin niya ang kasaysayan, gitanaw niya ang kasaysayan, o sa iyang pagtanaw sa kasaysayan, si Kristo man diay ang nagtukod sa Katoliko. So ang iyang giingon,
nga di ito kay puno sa balaang kasulatan, kundili pamatuod to sa kalig-on sa giingon sa kasulatan nga ang kasaysayan atong susihon og lantawon og iyang nalantaw nga nagtukod ay sa Katoliko matod sa kasaysayan mo day si Kristo. So mo to ang iyang motibasyon. So, kana siyang imong gibasa nga Hugo Chocho. Ang kasaysayan diya nagdiskutan, kasaysayan ni kanang Adan ug Niba, kasaysayan ni Noe, kasaysayan ni Abraham, kasaysayan ni Isaac, kasaysayan ni Jacob. Dili encyclopedia. So, mahali na imong gingon diya. Kay bisang pagbasahon ni mo na diya, ang kasaysayan sa mga ginikanan ni Job, ginikanan pa nila ni Job na nagsulat ng encyclopedia. So, mali na inyo. Sunod ko pa na. So ang sagot niya, ang kasaysayan daw na tinutukoy sa Job Kabanata 8, Talata 8 ay tumutukoy daw sa kasaysayan ng ating unang magulang si Adan at si Eva kay Abraham hanggang sa panahon ni Job. Hindi daw kasali yung kasaysayan na binasa mo. So ano ang follow-up question mo, bro, sa ating resource person? Okay, salamat. So wala na siyang tanong. So wala na bang magtatanong sa ating resource person? Ha? Babalik si Brad Jason. So, another 3 questions. Proceed. Di na nato ni siya ina-indayon sa pangutana. Nadunggan man di ka ganihatay nga nagwali ka sa mayong balita. Unya dili ka gusto og referensya pangutanon ka. Pangutanon di kag Biblia. I hope nga tubagonin mo ni tarong ha. Kay dili di gusto og kana bitawong bana-bana lang nga tubag. Kay nagwali man ka sa maayong balita kay ingon diri sa Roma Kapitulo 10 bersikulo 15, ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwali. Sumala sa kasulatan pagkatahong sa mga tiil niadtong nagwali sa maayong balita. Karon ingon ni Apostol Pablo, unsaon pagwali sa mensahe kung walay nagpadala og pangutana. Kay nagwali-wali magagmayong balita, kinsa may nagpadala nimo? Tubag. Ang Diyos, kanawa, di ba nakawali ko ninyo? Kinsa ba nakawali sa inyo nga ang tinawag na Iglesia ni Kristo? Mutuwas Kristo Diyos, wala. So mali mo ba, kaya wala mo ganun magtukod sa Kristo, Iglesia Katolika Romana? Asa may mabasa mo na Iglesia Katolika Romana? Wala. Pero ako nakawali ko ninyo. So, tama nga, padala ko sa Diyos kay kanawa. Maayo kayo ako pagkawali ninyo. Kung musulod mo nga kamo, Iglesia ni Kristo, na mutuwas si Kristo Diyos, hindi magpabutismo mo sa ngalan ni Kristo. Kaya gibatismo sa mga apostolis, sa mga tao kung ito nila, ngalan ba ni Kristo? So, nagsimpa po sila sa Diyos at lang Sabado. So, klaro nga, kanang, ako na pangatudan, na, So, klaro ang tubag niya ha, nga ang nagpadala niya, mao gayud mismo ang Dios. Ikaw ang pangutana. Klaro man nga imong gitubag ang Dios ang nagpadala. Pangutana asa sa balaan nga kasulatan nagingon nga ang nagingon ang Dios nga magpadala sa mensahero taga Pilipinas. Asa mabasa? mabasa sa kanang Roma 16 nga ang Biblia, Roma 16:26, nagikawali na si kalibutan. So, nagwali. Hindi nakadungog po ko, nabasa po ko Biblia. So, klaro, nga mabasa diha, nagikawali si kalibutan. So, nagsulti na ko, kinsa man. Ang Diyos, kaya ang Diyos, pwede siyang makapakita na kanang kung makadungog yung tao, sa bunsang orasa. So, sunod na pangutana. Okay, last question. Kaingon ka tibok kalibutan, apil ang Pilipinas. Karon, tagaay kog usa iba sa Roma. Nga naay mabasa nga Pilipinas, ay kog tagaay og gining tanan tibok kalibutan. Specific man ang ako pangutana, asa mabasa diha sa Roma kay gikot man nimo, nagsugo siya og tawo nga taga diha sa Pilipinas aron magwali sa mua karon. Tagaay ng teksto. So, wag mo gamit sa inyo utok kapatid. Kaya nag-iiroy na ng Kristo nga, diwalis ni mo kalibutan. Kung sabi ng Pilipinas, di kalibutan. So, sunod na punta na. So, lain mo tana. 3 questions. So, may gabi kanatutanan. So, Pastor, kani nga tuwa tinud-anay man mangutana ko nimo. Aron masabtan gyud ha. Kaming mga Katoliko, si Pope Leo XIV among ika-267 nga Santo Papa. Among paminawa sa aron masabtan ha. Ika-266 na mo si Papa Francisco. Hantod makapatris back mi
ni San Pedro nga mo'y gihatagan og mga yawi sa gingharian sa langit sa Mateo 16:18. Karon pangutanan ho, aduna ba kay ebidensya diha, dokumento nga proof nga ang inyong pangulo nga gisakupan karon makapabalik ni San Pedro? Wala. Ani sa nga tinud-an na dyan niya to. Kung kung hatagi kog dokumento. Sa kaming Katoliko, si Pope Leo XIV ika-267. Ika-266 namo nga Santo Papa si Pope Francis hangtod makapatbalik minis San Pedro nga mao'y una namong Santo Papa nga diha sa Mateo 16:18 mao'y gihatagan ni Kristo ug mga yawi sa gingharian sa langit. Karon mangutana ko nimo, aduna ba kay ipakita nga ebidensya, dokumento nga kanang inyong pangulo diha sa imong simbahan karon ha nga makapabalik ni San Pedro? Naa o wala? Di man si Pedro mabalik kini. Si Kristo man. So may itong pangutana. Wa siya mangutana nga ang si Pedro mobalik sa kalibutan. Ang buteng pasabot ba nga ang simbahang Katoliko na anay 266 ka mga Santo Papa. Gikan karon sa atong present Pope, Pope Leo XIV, niadtong iyang gisundan nga Santo Papa si Pope Francis, mobalik ang iyang kapanguluhan ngadto kang San Pedro. Dili kasi Pedro mobalik. Kung dili ba ang history ba madugtong pagbalik dito kang San Pedro. Kung kamo daw, kung Katoliko na daw ini nga succession, kamo kay iglesia man kamo ni Kristo, tinukod ni Kristo, so ang inyo bang existing pangulo karon sa inyong tinuohan, makapabalik ba pod ang iyang kadugtungan ngadto kang San Pedro? Kung makapabalik, ebidensya. Pero kung dili makapabalik nito, tugan lang pod. Honestly. Nakakabalik. Kaya ang walig, ang Biblia doon sa Roma 16:26, kitawali na sa tibok kalibutan. So, klaro, dugtong niya si Apostol Pablo, nagingan dito sa Galacia 1:22, o sa kang Kristo nga Iglesia Saudia, ako wala pagyapon ni hingilhi sa dagway. Mula mo ilang hindunggan, ang gingon ang kanyadto, naglutos ka na ito, karon nagwali na sa pagtuo ang kanyadto yung kamutan sa paglaglag. So ang kanay nga magbutuo ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo niya, ikawali na sa tibok kalibutan. So naadugtong ko ni Apostol Pedro, ay nawali na mas tibok kalibutan. So, klaro ang iyang tubag ha, nga doon na sila'y koneksyon kon kadugtunan nga makapabalik siya ngadto kang San Pedro, meaning naa siya kutay kon koneksyon ngadto kang San Pedro. So moadto ta sa imong segunda pangutana. Ang akong pangutana, tao kinsa karon ba aron makasabot ka? Pope Leo ika-267, paminaw bro, tinud-anay nito ha, nagrespetar ko nimo. Ika-267 si Pope Leo namong mga Katoliko, 266 si Pope Francis. Unya diya sa Biblia, matud pa sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 21, nga ang simbahan sa Ginoo dili lang panahon ni Kristo, kundi hangtod karon og sa umabot. Tagaikog ngan ang gipangutanan ngalan sud. Kanang ngalan niyo, ngalan sa inyong pangulo ba? Inyong pangulo ro, President Head. Kinsa gisundan sa inyong pangulo? Hangtod makapatrispak yun di San Pedro. Ngan jud di natag-natanga, di ko ganana. Ngalan ang pangita. Kung mayo ka guwa, tugan lang guwa. Kung na gani tagaikog dokumento. Ebidensya jud kanang di ka magama, di opinion. So di pa nato ihatag ang katungod sa pagtubag sa atong resource person. Laro na ko tayha ang gusto niyang ugkaton nga tubagon nimo sumala sa iyang pangutana. Kinsa ba ang inyong leader karon nga existing? Kinsa iyang gisundan o katong iyang gisundan, kinsa pod ang gisundan nato hangtod nga mobalik ta ngadto kang San Pedro. So maghatag kag ngan kinsa ang existing nga leader ninyo, kinsa iyang gisundan, kinsa gisundan sa iyang gisundan, o kinsa gisundan nato gisundan sa gisundan hangtod nga mobalik ta ngadto kang San Pedro. Klaro ang pangutana. So hinaot na klaro sa ang imong pagtubag. So kung Biblia mo sa ligan, wala kayo mabasa na hangtod na ito ni Pedro nga kuhan. Pero kung mag-isgot ka kanang amo ang Pangulo, sumala sa mabasa sa kanang
1 Corinto 4:15, si Apostol Pablo mo ang Pangulo kay siya man ang mga sa mga balita. So mana sa akong tubag. So sunod na pangutana. So iyang giklaro bro nga dili siya katug-an. Pero natug-an po siya karon nga ang ila dayang pangulo pinakauna si San Pablo. So unsa may imong sunod ipangutana? Last question. So, sabyan ka na nga, wa nagpasabot nga miuyon ko. Sabyan ka na ho. Tagay kog dokumento karon nga ang presidente niyo karon sa imong simbahan makapabalik ni San Pablo. Tagay kog dokumento ha. Tagay ko, kini ayos pa ang pangutana. Tagay kog dokumento nga makapatrace back magpabalik ni San Pablo. Kay San Pablo mo kayo yung pangulo. Mauri pangutana. Thank you. Tubaga palihog pastor kay dako ko ayo respetar niyo. So dako po kay kong respeto nimo sa imong pangutana nga ipit-ipit pero di gid makaipit. Kay kinsa ko na makapapimatuon nga kuan nga to ni Pablo. Naklaro na kayo na naging sa Apostol Pablo nga ako ang mga samayang balita ato mo tiglaga sa Apostol Pablo na mangita pa ang mga tao na naging sa Apostol Pablo pagtuon mo na ako. So mali kayo na inyahan sumpay-sumpay. Wow na rin babae sa Biblia yung sumpay-sumpay. Kaya may mo sumpay mo ni Pedro. Una ang bautismo ni Pedro. Sa mga tao kaya ni Kristo, una ka mo. Isumay-sumpay ka niya sukot pati-pati at sarili. Unsa man niya pagkasumpay na. Sunod ka pangutana. So salamat. So posita sa Kabrad Kaloy. Another 3 questions. Karan kay nindot ni. Shout out ko diha ni Brad. Jis Aruna gikan sa kwan UCCP nya karon Katoliko na. Shout out diha. Shout out diha brada. Vlogger man gani ni tatay no. So karon ako pangutana. Kay ningon man ka didto ang inyong pangulo si San Pablo. Si Apostol Pablo. Karon ningon si Apostol Pablo dinis buhat 2:41. Ningon siya dinhi. Kaya magtotoo man po ka. Okay, magtotoo man po ka no. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe o nagpabunyag. Mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Karon kay 3,000 man ang pundok ni atong adlaw gidungagag 3,000. Aya matag adlaw gidungagan ang ilang pundok ug daghang mga magtotoo. Kay imo man ingon magaganina nga ang imong pangulo si San Pablo. Karon kinsa man tawhana nagikan didto nga mga magtotoo ni San Pablo, kinsa nga tao ha nga nakaabot din sa Pilipinas unya nagwali nimo aron mahidugang ka sa ilang pundok. Kinsang tawhana, palihog og tubag. Si Ananias. Nagababasa diya si Ananias ka sa panahon sa wali ni Apostol ni Saulo sa unang panahon. Pinaagi sa Espiritu. Gidala siya nato ni Saulo unya si Ananias kanang ug ipadala sa Dios, automatic na siya nga maka-sulti po sa ihang sige tao kay madibabuhat ba lang sa Dios ang tanan sumala sa mabasa sa kanang Lucas 27, 1:27. Sa Diyos, walay dili mabuhat. Mabuhat din ang tanan sa Diyos. Sunod ang pangutana. Brad Kaloy, sa di pagka maproceed sa imong pangutana, iyang giklaro ha. Nga matod sa imong pangutana, kadtong 3,000 sa Pentecostes, gidugangan man to tao kada adlaw. Nangutana ka, kinsa dito nga kabahin sa 3,000 nga ning abot sa Pilipinas o mitudlo niya. Ang iyang gitubag, si Ananias daw, mo'y nagwali niya gikan dito sa Jerusalem mianhi sa Pilipinas. Sumo nang tubag. So, shout out yan ni Ananias. No, vlogger mo ni tatay. No, shout out Ananias. Karon, usang tuigan ni abot si Ananias this Bohol. Sa pagsugod sa kong pagtuo, kay sa mabasa sa kanang buhat. Ang pangutana kay mingon ka man nga ang nagtudlo nimo mao si Ananias gikan sa Jerusalem mianhi sa Bohol o sa Pilipinas, kanos amang tuiga daw mianhi sa Ananias nga gitudloan ka ni Ananias nga nahimo kang kabahin sa pundok ni San Pablo dito sa unang siglo. Sa mabasa sa Biblia, apan may tungod sa mga panahon o mga pitsa mga igsoon, kamo wala na magkinahanglan na pagasulatan pa.
So wala na magkinasihan tuway, guro siya. Kaya naman, mabatas Biblia. Tay, bana-bana lang ba kay nakita mo na Ananias kasi Ananias pagka nagwali nimo. Maon sa to nga mga years nga si Ananias mitudlo nimo. Sa di pa ko mato kapag kaloy nga pangutana. Muna siya ang ako itubad kay nag-ingon man nga di na ipasulti yun sa pizza. Una inyo kung pasulti yun. So, disupak na ako ang Biblia na. Muna nga, ayaw na mga nagsupak-supak sa Biblia. Kung saan nabasa, muna na siya tumanan ninyo. Karon kay niingon man ka nga si Ananias mo'y nagtudlo nimo nga nakaabot din sa Pilipinas gikan sa pundok ni atong 3,000 ka mga pundok nga magtotoo ni Kristo dito nga giwalihan ni San Pablo. Unsa man itong tuiga o karon pila may edad ni mo Rotay para mag-abot mo ba? Mag-abot mo nga Ananias ba? Dili kay naas Biblia dili mo kon. Magtidarong tani kay kamatuoran man eh. Ako dako ko respeto nimo isip. Mura na kada ko kamahan. Pero nga lang tagtubag, kaya daghang mga tao din kay kung magtudlo ra batag-batak, kita may makaingon sa mga tao nga naminaw, nga mituo nimo. Mao na nga akong pangutana karon, honesty ba? Kaya wala tinud-anay lang pud ba? Nga dili ta mingon nga, abi ka nakabasa kag Biblia, wala day Biblia di ka, di wa kay na makatunan. Wa kay may bawan. Karon ang akong pangutana karon, usa ba gid ang tuiga? Nga si Ananias sa kabot dinhi. Usa tuiga tudloy ko. Kay na may mga tuig karon. Ayaw na nga, usa rin mabasa sa Biblia, dili na kinahanglan. Sa dili kinahanglan, ayan lang mong sunod kung saan tuiga ron. Kung saan pizza ron. Maong sige magagingon nga, karong pizza kuhan, may akong birthday ron, pizza na, kung saan tuiga. Kung magando magana, kung dili na kinahanglan ang adlaw pizza. Di ba? Muna nga, ang ako rang honesty ba nga matubag ka, kay ningon mo kung ka nga diani sa Ananias, aron ikaw, mamimro sa magtotoo dito ni San Pablo, dito sa Jerusalem. Kung saan tuiga si Ananias, niabot dinis Bohol, Tagbilaran, din pagyod sa CPG Street. Sige. Ito na lang naman tagtubag na kanang si Apostol Pablo ug si Ananias mao'y nagtudlo sa kuwaw na ayaw pangutana unsang pitsaha. Unsang pitsaha. Di tinarong tagtubag. Di na tinarong ang tubag. Pagingon atay, ipasinsak to ang Biblia sa sinuha. Nagingon ang Biblia, apan may tungod sa mga panahon ng mga pizza. Kamu wala na kinanglan pagkasulatan pa. So, tinarong ko yung tubag na ko, kailangan nas mabasa sa Biblia. Ang ibang pangutana mo di tinarong, diba sa Biblia? Na ako na nung pangutana may di tinarong. Ganina ang iyang tubag si Ananias. Nya karon gidungagan ni Pablo. Naduha na. Naduha na. Kaya karon ang akong pangutana, ang nagwali niya na dito kay si San Pablo may pangulo. Karon ba? Kay si San Pablo may imong pangulo. Kunya akong pangutana dito sa Buhat 2:41. Adunay lagi daghang 3,000 ka mga tao dito nga mituo, nagpabunyag, nya nasakop sa pundok. Nya katong so dito sa 3,000 ka mga tao nga mituo, nay usa kay imo man siyang amahan, imo man siyang matutudlo. Ang pangutana lagi nakaabot ba dinhi sa Ananias o sa San Pablo dinhi sa Pilipinas? Dili specifically dito sa Mindanao, kaya taga Mindanao nga. Nakaabot ba dito o wala? Sumala sa kong pamahayag mo sa mabasa sa kanang Buhat 9, unang nagto sa 9. Ayaw sa pag-quote of verse. Kaya ang iyang pangutana klaro man. Niingon ba kayo na ang nagtudlo nimo sa Ananias gikan sa Jerusalem, nani sa Pilipinas, tapos taga Mindanao man ka. Klaro man ang pangutana nga kung miana lagi sa Ananias nagtudlo nimo, kanos lagi nagtudlo nimo. Ayaw sa quote sa Bible kay dili man matubag ng imong pangutana sa Bible. Tug-ani lang ni ba kung na makakaganina kay mura naglisod na kayo ni. Wala bang pamaglisod? Kaya na may nabasa sa Biblia na Balikon ko ha, ang pangutana klaro. Bagkaloy balik ang pangutana para makasabot siya ba? Ang pangutana, kay niingon man ka nga si Ananias mo ay nagtudlo nimo, mahitungod dagwali nimo o bituo ka. Ang akong pangutana, kanos ama mo nagkita ni Ananias dito sa Mindanao? Kanos mo nagkita ba? Para gitudluan ka niya ron. Uy, kini Pastor Claudio ha, mao gini ang giingon diri squad. Ni istorya mo ba kanos mahalagi ang akong tubag na apan may tungod sa panahon ng mga pizza. Kamo mga igsoon, dili na kinanglan pagkasultihan pa.
So, klaro kayo na, Biblia. Ito, Biblia na natong istoryahan nila. Una, patuputol ko na mga Biblia. Iwan ko guraya na nasa dugang. So, mali na imo ha. Tay. Bisan lang o bana-bana lang ang tuig ba, dili may ingon nga, okay nakita magod mo. Kaya ako tayo, og nay mangutanan nako nga, karon sa may nakita ni Badkaloy, makabana-bana man ko sa tuiga. So imposible nga tinudloay mo na Ananias, wa ka kahinomdom unsa to nga mga tuig. Bana-bana lang tayo, bahalag dili insakto nga dating kanang bana-bana lang ba karon sa mo nakita sa Mindanao, na Ananias sa gitudloan ka. Malay mo po na, Sir Paul. Ang ako naging Biblia akong dala. Biblia akong saligan. Dapat naging sa Apostol Pablo, apan may tumod sa mga panahon ng mga pizza. Mga igsoon, kamo dili na kinanglan pagkasulatan pa. So, di ko masulti ninyo. Kaya mga manisugo na Apostol Pablo, nga mo ang amahan sa pagtuot. Sunod na pangutanan mo, Brother Paul. Mas mahal lang yun, no? Kaya ang imo magungguan nga, ako pangutana, kinsa mang mga magtutudlo, gikan dito sa 3,000 ka mga tao na nakaanhe sa Pilipinas, specifically dito sa Mindanao. Nagtudlo ni mo. Ngayon ka si Ananias. Si Ananias may nagtudlo niya. O nagwali sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Nagtudlo. Kaya gitudloan man ka ni Ananias, kan unsa man tong panahona, unsa man tong tuiga nga gitudloan ka ni Ananias. Ayaw ko basahi kay gid. Ni anhi man si Ananias, personal man nimong nakita na mi anhi gyud. Unya mo, mabasa kag Biblia. Narabas Biblia. O karon. Karon sa ani Biblia, kay Biblia may imong dala. Karon, last pangutanan ako ni. Kay Biblia man kay imong gidala man ningon dinis buhol. Karon, asa man mabasa dinis Biblia nga nakita mong Ananias. Sige, asa man Biblia nga nakita mong Ananias. Mga mga pangutana, lahi na po ng pangutana. Kay ang among amahan sa Apostol Pablo man. Ang si Ananias. So, ang imong pangutana, asa may nakita? Sumala sa mabasa sa Biblia. Sumala sa mabasa sa Biblia. Ang Diyos, dili niya mabuhat niya ang tanan. Sumala sa Lucas 1:27. So, 27. Lucas 1:27, mabuhat niya ang tanan. So, pag-ingon sa Diyos na, umaw ganina, kaya ang Diyos mo na nagsugo niya na niya, sumalas mabasa sa buhat, maybe, hulong ato sa maybe. So, umaw na yung mabasa niya. Atong basahon, kaya akong pangutan na specific nga nabe mabasa des Biblia nga nakita sila nga Ananias. Ang sang bersikulo ha. Ang yang giingon nga Lucas 1:20-37. Ato basahon. Lagi dyan eh. Ano ba yan? Section nakalagay dyan eh. So ato basahon 37. Dini ha. Tanaan na to nga nakita silang Pastor Claudio o si Ananias aning Lucas 1:37. Okay, ato basahon. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Naday mabasa dito nga nakita sila. Nasaan dyan? Ha? Ipasangin lang na po niya ang Dios nga di na mo tay nga natay tukan ta tinuod dili kay imo lang kaugalingon nga kuan kay daghang tao nga nagwali makatas maayong balita dili ta makingana. No? As moderator, di na lang nato ni Pugson Badkaloy kay basi magdugo mo proceed lang tadi sa laing pangutana kay asa di na kay nagharam man pangutana. Sige sunod pangutana. Ayan, hindi kasi ko yun dun sa sinabi mo kanina sa ayan, hindi kasi ko ayon. Sige. Hindi kasi ko ayon sa sinabi mo kanina sa 8:8 ng Hope. Ngayon ang tanong ko, ulitin ko basa no. Read the book of history and seek. Ang tanong ko, ano ang nabasa ko? Read the book of history and seek of Erat Adan. O ang nabasa ko, read the book of history and seek lang. Open parenthesis. So, nahan akong tubag ang kang circle. Kay, ang kang circle, ang iyang gibasa niya dito, ha, og sa Diyos, walay mga butang di mahimo. O, nag-ipadalasan lang niya sa kuha, di na mahimo. So, sunod ko, tuwag ko na ko yung mga pangutana. Kay, ang kanser mo ko ng kambrad, kang circle, kay,
Siya rin magsulti na di ko patubagon. So ano to? Ang nangyayabot? Kalawasan man eh. Mamay. Huli na yung kalawasan. Kami, imo man ang katungod ang pag-ingon nga nakita mo Ananias, amo lang gikumpirma. Kung nakita lagi mo, ang pangutan ba kano sa lagi? Kung matubag na nimo nga nakita mo maka hatag kag pizza, basin mo to ome. Nga tinuod yung nakita mo. Pero karon nga moingon kag nakita mo tos mo tarami kanus dili man ka mo hatag sa tubag. So magkalo di balik man ka sa may mo clarification. Kaya ang nabasa man diha, wala imposible sa Dios. Sige, ako kasakyan na lang, ako na lang nandawaton. Kaya wala man kay imposible sa Dios. Aduna na ba'y posible nga nakita mong Ananias? Kanusa? Sumala sa Navy. Sa buhat Navy. Una ito sa kanang Navy. Na ang Diyos nakikita pinagi sa kanang pananahon. Pananahon mo lang mabasa niya. Sa kita sila ng Apostol Pablo sa Navy. Sa Navy 12. Dili mo ako nagdamgo. Si Ananias nakikita ni Apostol Pablo pinagi sa pananahon. So, mali na kaya inyong interpretation niya. Kay, sa Diyos, wako'y pagkabutang dili mo. So, kanang pagkutanan po na itong kining Tagalog. Okay, basta na pending question si Brad Kaloy, mabalik siya human sa kabrad na botana. Ayan, hindi kasi ko ayon dun sa sinabi mo kanina sa 8-8 ng Hob, ano? Pabasahin ko ulit. Read the book of history and seek. Ngayon, ano ang nabasa ko? Read the book of history and seek lang o read the book of history and seek? Eva, Adan, and prophets. Masahas Tagalog na siya, kapatid. Kaya nag-ingon man ko gawa ko'y grado. Nabasahan mo ko ng English, limbong na. Katagaan mo example ha. Ang katarungan, pwede ko buong sa usala kakalitra. Kaya doon ay tao nga ni Ato Mercado, magpalit ko isda sa baunon. Naglakaw siya, nasugatan sa kumpare, unsa man imong dala pre? Isda sa baunon. Unya, pag kanang nasugatan na po siya sa lain ng kumpare, pangutanan na po siya, iyang kumpare iyang katarungan, iyanar po siya. Pero unsa man imong dala? Isda sa baunon, gubay na yung katarungan sa usala kalitra. So, ayaw ko bata-batawi na in-English, kaya ako'y grado. Basahan ninyo sa Bisaya, aron nakuha na to ang detalye sa Mataglitsa. Kaya Mataglitsa, doon ay mga kaulagan. Sunod na pangutara. Hey, ningon ka ganina ba? Nakita mo sa damgo, nakita mo ang Ananias, pinagi sa pananawon, pinagi ng Ananias. Nakaila ba dyan kang Ananias o wala? Kaila ka wala? Kana sa pangutara ni mga kapatid, kanang imuharo ng gibali mali. Naging gani ko sa Ananias, hindi mo kaila. Diyos sa mga nyo pagkunahuna, sunod na pangutara. Kaila ka, ay nakaila man ka, huwag ba ka mahibaw nga si Ananias gipatay sa Ginoo tungod kay ng limbong. Sa ato pa, ang nagpadamgo day nimo, nagtukmo di mo nagmamagwali ka, limbungan di ay nga kalag. Sumala sa buhat 5:3 kato 5. Si Ananias, kung na kay mabasa na gipatay sa Ginoo, si Ananias, na kanang si Ananias niya nga gipatay sa Ginoo, kadtong si Ananias niya sa 5, motong wala mahala dog. Wala mo diidayon niya og hatag ang iyang saad. Wala niya idayon og hatag ang saad. Ang Ananias nga ako ganyon, kadtong wala patya sa Ginoo. Kadtong na sa buhat 9, uno kadto sa 12. Mao na siya ang Ananias ako ganyon, dili na mao di kuan sa Ginoo, kanang gipatay sa Ginoo. Wala ko kailangan naging gani ko sa Ananias. Patay ako na, hindi ang sama mo na ako pagari. Ang sama mo na pagari. Napatay na diya sa kwansin ko. Ang gisugo nga, pananahon ni Apostol Pablo sa buhat 9, ulo ka sa 12. Kanang, mora siya ang nakita ni Apostol Pablo na panahon. Sunod na pangutara. Ang verse ha? Buhat Kapitulo 5, versikulo 5. Sa pagkadungog ni Ananias ni ini, natumba siya ug namatay. So ang Ananias di ay namatay na di ay. So tukutan na. Ingon ka, nakaila ka. Karon galibog na ka, kay nay Ananias dahil gipatay. Nawa di ka kaila ng Ananias, kanang Ananias, ng limbong mana, kaya ihalad tanan ang maong yang kwarta.
Karon ang nagpadamo ko nimo Ananias di ay nga limbungan kay wa man mohalad. Sa ato pa kanang imong giwalis mga tawron limbong dinagikan. Ang Ananias kayo ang ganyan nga limbungan ang gipatay sa Ginoo. Pero ang Ananias nga kuang ganyan nga mo'y nagkuhan sa kuha, nagbautismo sa kuha kanang gisugo sa Dios. Buhay pa siya Ananias atong higayon na pagbautismo niya ni Apostol Pablo sa ulo na siya sa unang panahon. Pero kung Ananias nga limbungan dili na mao kay sa Biblia god ang ngalan nila usahay sunod-sunod parehas ang ilang ngalan. So sunod na pa na. Motar si Barkaloy. Kay naingon man ka nga si Ananias, maoy nabunyag nimo. Karon ba? Asa man dapat ka gibunyagan? Asa sa suba, sa dagat? Asa man ka gibunyagan ni Ananias arong gitoslob sa tubig? Asa man dapat? Sa suba. Sa suba kaya para dito hindi ka dito ang Eunuco ug si Felipe nga nagsulti ang Eunuco samtang giwalihan siya ni Apostol Felipe nagingon siya nga tanawa anay tubig sa panay sa akong pagpabautismo ang Eunuco mitubag ako nagatuo nga si Jesucristo mo ang anak sa Dios ug may sugo siya sa pagpaunong sa kalisa ug silang duha si Felipe ang Eunuco nanawag ngadto sa tubig ug gibautismohan siya so naa sa tubig. So Barkaloy, klaro kayo ang pabagitat ni Pastor Claudio ha. Gibunyagan siya ni Ananias sa suba. So na. Ang sunod ako pangutana, asa nga suba dito sa Mindanao o kanus Asia gibunyagan ni Ananias dito suba. Apan mo tungod sa panahon ng pizza, mga igsoon, kamo wala, matinanglan, pag-asultuhan pa. Kaya na basa. So, mauna siya ang kuhan. So, Asa man nga lugar nga suba, asa nga suba? Nga lugar sa suba. dito sa amuang sapa, dito sa Bayugan, sa naman. Okay. Karon, ningon man din tungod kay napakita nimo sa imong pananawon si Ananias. Napakita naman niya sa Ananias, mo nang gibunyagan siya. Tungod sa pananawon o damgo, no damgo. Yan ningon ra ba ang Ginoo dinis Jeremiah Kapitulo 29 bersikulo 8. Ningon, ako ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Pasipadaan, nagpasidaan na ako kaninyo. Kanato, pasidaan na ni. Ayaw pagpalimbong sa mga propeta nga ana uban kaninyo. Dali propeta ni Rod. Mataya, kinsa kani. Uban kanato man. Og ni bisan kinsa na moingon nga sila nakatagna sa umabot ayaw pagtagad sa ilang mga damgo. So gidamgo man to diday na to tutagdon. Kaya nga no, ang Dios may nag-ingon nya kay ang imo karong gipagawas din pinaagi magdamgo nga nakita mo ayaw kuno pagtagad ang Ginoong Dios. Kaya nga no, kana limbong. Ingon ang Dios, limbong. Karon, mutuo kanini nga ang Dios may nagsulti nini kanang imong pananawon diya limbong na. Ya, sure yung ka nga anay kamot diha ni Ananias nga mihikap si mong ulo gitoslob ka suba. Dito sa Bayugan? Sige. Butang-butang mo lang mo Sir Kaloy. Wala ba ko matingon nga damgo? Pananawon nun. So butang-butang mo lang mo Wait, kasi. Kay kung pananawon naman. Doon na ba'y kamot na mihikap di mo arong gitoslob ka kay pananawon na? No! Nagingon ka ni ko di ba tutuan ko? Una, wala di. So, mana akong tubag? Kay namatay na sa Ananias. Ang espiritu ni Ananias, na de espiritu nga nayunod, ngay bukok, ngay kwan, nga naingon des Lucas 17. Ang espiritu, way unod, way bukok, ang iya, gipamati, gipamati, kamot. Namatay na ba ito sa Ananias? Pag-sure niya ba? O sa magiging imo na lang yun ang gipaundayan ng imong pagkabakakon, o sa man? Ako, imo tao, doon tamin mo, pero sa naman nga medyo, wa naman ni magkadimahon ni nga itong imong mga tupag karon. So gawas naman, pinagi na nagdamgo. Mga na mga igsoon. O sa man yun? Klaro ako no? Wa ko magingon nga damgo ha. Butang-butang na nimo. Pananawon. Ay ko butang-butangi. Unya.
Na kay panahon gud. Unya sa Dios walay butang na di mahimo. Unya di mo motuo sa Dios. Mao na siya nga mali gyud mo pangutana kay ino gid kong ilipat dito sa damgo. Mawala ko magingog damgo. Wala lipatay kay wa bitaw tikasay. Wala lagi tayo tikasay. O sige. Pananawon. Unsa may imong kahulugan sa pananawon? Pananahon gani nakita gani. Unya sa Dios walay mga butang na dili mahimo. Sumala sa Lucas 1:37. Unya willian na ang Dios. Napariyon ko aron makasulti ko ninyo nga ang maluwas sa iglesia ni Kristo nga motuo sa Kristo Dios. Bautismado sa ngalan ni Kristo, magsimba sa Dios adlong Sabado, ug ang kwarta ngayon sa Dios ipakaon na katawan sa Dios. Mano siya nga mao may gisugo sa Dios ako dinhi ako nisulti ko ninyo. Sunod nga pangutana. Sus Ginoo ko ato lang ning i-rebuke ning iyang espiritus pagkabakakon. Ay, nga naman. Nabago day pananawon nga adunay kamot nga mihikap niya aron gituslob siya sa tubig dito suba aron mabautismohan siya na sa pananawon dito sa bayugan ba? Agusan nga tungod sa pananawon nga nakita niya si Ananias gituslob siya dito dayon dito sa suba. Nya kada pananawon physical gyud ay na nga tao nga physical na de pananawon kana physical kana pananawon ba? Tao gyud na nga physical o walang kanang huna-huna rin kada. Tao gid siya Sir Kaloy, ang Dios purog kabaw ni dito nako. Namingon siya ako sa nanya siya kabaw ni. So dili na tao pero tao ko sa niya tuto mo kani nga ako sa nanyas. Nagisugo sa Dios aron makawali ka ngadto sa buhol aron pabawon mo sila na ang laso ni Kristo ang iharang iglesia. Sumala sa mabasa sa Efesios 5:23. Sunod na pangutana. Sige. Di man gyud ta mo kuhanan di gyud man ta mahumanan kay di man gyud siya matukan. Unya si Ananias nakita sila unya pagkahimo niya nga gipangutan ng Brad Mars nga si Ananias namatay ya niyo na po siya pananahon no unya gibunyagan siya sa pananahon akong pangutan na physical ba nga pananahon pingo mo na siya nga tao gyud to physical nga namatay na to ayo ingna nga aduna na karoy tao nga namatay nga may balik din sa kalibutan aron magbunyag lang ni Pastor Claudio. No? So, mga igsoon nga ako lang giklaro kay mahitabo nga kining atong diskusyon karon mugna lang sa hunahuna ug mugna sa nabasahan sa Biblia. Mao na nga ako din ako mangutana kay lisod naman kayo nga makiglantugi ta sa wa nay kapuslanan. Ningon si San Tito sa Tito 3:19 ayaw ka mo pakiglantugi sa mga walay kapuslanan. May kapuslanan Mangkon man siya nga nakita silang Ananias. Wa gani siya kay mao unsang tuiga tingali ning gibuhat kining pagbugna sa buhat unya nakita na silang Ananias. So mga igsoon dili na maayo ang atong panag-istorya ni ini. Mugna na sa imong hunahuna. So sorry kayo tay. Idaran sama magas akong amahana pero ako mga ko pasaylo sa akong pag-interrogate nimo nga mga pangutana hinaot pasayloon ko nimo kaya nga to nangita lang gyud pud mis kamatuoran ug ako kining among mga pangutana hinaot nga in town malandagan pud ka no ay gamita ang mga pulong sa Ginoo aron lang ikaw masakto no kay daghan naggamit sa Ginoo nagamit pulong sa Ginoo kay wala po kay larabay ang Ginoo nagamit pulong sa Ginoo pero wa niya tagda wa niya kaili so ako mga ko dispensa ni Tatay Claudio Pastor Claudio sa akong pag-integrate niya nga mga pangutana nga na akong tanaw di na angay atong tukion kay ngano mugna alas unahuna pananawon Biblia ug nini tay sorry tay ha o may gabi So tay, i-allow ba nimo nga moderator mangutanan nimo? Ang mugna sa una-una kanang wala mabasa sa Biblia. Mo na mugna sa una-una. Kung may mabasa, una ang kaluwasan na mas mabasa. So, bato akong tubag ni Sir Kaloy. Ang atong pinalangga nga moderator, mga tanan na po ako. Ako sa iyo pangkuhan akong video kay ako na po laina na mo ni among brother Paul. Okay. So, andam na katay. Ang Ananias nga imong gihisgutan, kanang Ananias nga naa sa Buhat Kapitulo 9. Kanang Buhat Kapitulo 9, more or less,
50 to 60 AD na. Kay si Ananias mao may nagbunyag ni San Pablo. Sunana sa mga year 50 to 60 AD. Karon kung si Ananias mao nagbunyag nimo niining mga katuigan na estimated mga 5 years ang nalabay o 10 years. Suma total kadtong Ananias nga nagbunyag nimo sa 1st century dugay nang namatay. Ang bote pasabot nga naa di ay patay na nga mibalik din sa kalibutan gi-espesyal kaniya adto sa bayugan Agusan del Sur kay iya kang tudluan ug iya kang bunyagan. Nini umaabot namo nga Nobyembre 1 ug 2 maghandome sa among minahal nga nangamatay. Sa ato pa di ay ang katong dugay ng nangamatay buhi day sila. Kaya sa prueba niya na nibalik kani sa Ananias nga namatay na ato pang tuig 50-60 2000 nagunta ka tuig karon nakalabay. So meaning 1,900 years na nga patay. Pero miadto gyud sa Bayugan City, Agusan del Sur, kay didto kanya tudluan og didto kanya bunyagan. So kining among celebration nga paghandom sa mapatay, i-accuse me sa mga laing tinuohan nga ano mag-ampo migpatay nga nangamatay naman di ay sila. Pero sa imong testimony nagpakita nga ang nangamatay di sa unang panahon mga buhi di ay og prueba ni ana nagtudlo pa nimo og nagbunyag pa nimo. So akong giklaro sa ato pamutuod ay karon nga ang mga patay buhi og makahimo pa sa pagtudlo og pagbunyag sa tao nga sama nimo. Ano yung buka tala? Oo, makahimo. Kay sinusis kani. Kay sinusis kani sa mabasa sa kanang Mateo 17, uno ato sa kanang 5. Sinusis at Elias nagpakita dito sa bungtod. Sa dito si Kristo. Nagpakita siya na niingon kani ang kanang amahan dito sa langit na mauna nga ako anak na pinalangka nga kaniya may kalipay ako patalingugin niyo siya. Nagpakita kung pagbuot sa Diyos wala imposible. O itong mabasa na ito dito sa Lucas 1:37 nga kung sa Diyos wala ibutang nga dili mo. So nagpakita siya na niya. Sa ato pa, kung mao ka ng katarungan nga ang mga nangamatay buhi paday hangtod karon, sa ato pa mutuo ka kasi Mama Mary buhi hangtod ron. Mutuo ka nga among mga santos nga among gihalaran sa mga pag-ampo mga buhi. Tubag. Kung gusto sa Diyos, ayaw ako ang gusto. Kung mayroon Diyos, kaya sa Diyos may bitang bilibibo, mayroon sa Diyos. O, panagto mo. O, kung ayaw, kinsa man ko. Ayaw, ayaw. Para na, di matuman ang Katoliko, o matuman. Kung mayroon Diyos na mabuhi, buhi. Kung matuyo, makamagpagkawinaw. Sunod ito utana. Sa ato pa karong umaabot Nobyembre 1, umaabot Nobyembre 2, kay mao man ang among paghandom sa among mga nangamatay. Moapil na kanamo sa pag-adto sa lugnanan sa dugay na nangamatay kay mga buhi madayang mapatay. Kay sa Ananias kani nga namatay 1,900 years na nakalabay nitudlo man ganit nimo nibunyag nimo. Sa ato pa nagpamatuod na nga mga patay buhi day sila. Sa ato pa karong umaabot 1 ug 2 magduyog ta sa sementeryo kay handumo nato ang atong minahal sa kinabuhi nga nangamatay kay buhi man day sila. Di lang kay buhi sa atong handumanan, buhi gud sila sumala mismo sa imong gipamatuod. Kung bala-balaon na ninyo, huwag mabasa sa Biblia, bala-bala ninyo nga, ay naadere, mabalik ang kaladere, mali na siya kay, sa mabasa sa Deuteronomio 18:15 ito sa kanang 17, ang magtikistorya o patay dalam tanan. Susunod ka pangatara. Sa ato pa ang imo dang gihimo gidumtan sa Dios. Kang imong gikaistorya sa dang gitudlo ang kapatay naman to. Di ba? Si Ananias patay na niadto pang 50-60 AD. Whereas karon 2025 na ta. Karon kadto di ang Ananias nga nagikaistorya nimo patay da ito. Ug matod pa nimo ang makiistorya patay dulumtanan sa ato pa ang inyong panakita na Ananias nga imong istorya sa Ananias sa gitudloan ka dulumtanan to. Batok sa Ginoo na ikaw nakikistorya patay.
Di man dito sa menteryo. Di ba para sa inyo di ba para sa inyo mga to menteryo. Naputi maganing miyawa ato. Unya, bayon na mga kalag niya, may na mga kuan halagala di mo kanang usapan niyo hala dito. Mali manatay. Wala man din ang kalag. Di ba para sa tuwa kuha nga nagpakita gyud niya natigsulti sa kuha. Kaya sa Diyos, may buto ka di mo sa Lucas 1:37. So, mawala ka ang matig-istorya o patay dulong tanan. Sumayas mga sa Biblia, ha? Biblia ra akong saligan. Wa ko mangutanag menteryo. Kalayo sa imong tubag. Ang ako ba, niingon man ka na pag makiistorya tag namatay na dulong tanan, ang katong imong kikaistorya ka sa Aeneas, dugay hagpara ba ito namatay? Dayon, nitong hamang ka nimo tong dugay nang namatay na istorya mo. Nag-istorya mo itong patay nga sa Aeneas. Sa ato pa, kung ang imong prinsipyo ang mag-istorya patay dulong tanan, sa ato pa kining imong gihimo karon nga maingong ka sa Aeneas, istorya sa anak nga magwali ko sa Bohol. Sa ato pa kadto pala nga panghitabo dulong tanan to sa Ginoo. Nganong imo mang gipadayon ang imong pagwali karon nga giingnan ka na niya sa halap kuan Claudio pagwali sa Bohol nga bawal man ka mag-istorya patay mituman po ka sa Ginoo sa patay. Tumaga daw. Nakikistorya ko, ang istorya sa nanyo sa kuha na man buhay man, ipadalaman sa Diyos. Unahin nyo ang pagkikistorya at patay, wawan mo nakita. Wawan mo nakita. Bisan pa og kanang, bisan pa kanino na yan. Anino na mas kalag, wadi mo nakita. So mali nang inyong pagkikistorya at patay, pero ang ipadala sa Diyos sa kuha buhay man naman. So, counted to siya kay ang Diyos makahimo sa tanan. Lucas 1:37. Makahimo sa tanan ang Diyos. Una, gipadala man sa niya sa kuha, nagkikistorya man sa kuha. So, klaro na kanang ang nagpakita sa kuha, gipadala sa Diyos na usa na kabuhi. Dili, sama ng inyo nga tuwa sa menteryo, nagyaw-yaw, niwagi nakita ni sa ganino. Sunod ka pangutara. Si Ananias, pwede bang atong i-request nga magkita tatay? Kuman ako tay? Tay. Buhay man ka ito, dapat. Kay buhay man ka, ang dugay na namatay, may apir nga buhay. Sa ato pa, si Ananias, pwede na ito rong pagitaon. Imbita rami, pwede ba nga sa Ananias tayo imong imbitahan nga mo nagbuhol? Kay namatay na ko na, tapos dibalik sa kalibutan, ano ikaw rami kapakita? Pwede ba nga atong i-request tayo nga sa Ananias, imong dadon sa buhol, kaya atong pawalihon din para manuon ay atong driver sa Grab, habal-habal o mga motor nga patay na ko nang nagwali din nga nabuhi. Pwede ba? O kamurag yun ang magsabot na Ananias, mamilabot. Ang kita, sulti ni Ananias nga rin, sugo sa Diyos. Ako mo di pasulti sa inyo, adili sa Ananias. Kalawa, di ba nagsulti ko sa inyo mga kinanglan, mutuo mo nga kamo, iglesia ni Kristo, na mutuo ka sa Kristo Diyos. Wala kung magsulti ang Diyos o magtukod sa Katoliko. Ang iyang loso ng iyang iglesia. So, kanang, wala magiging sa Ananias ka, at tuon pa nakuto sila sa Paul, ayaw, kaya ang sugo ni Ananias sa kuha, at tuon sa buhay. Sultihin sila dito tanan, na ang loso ni Kristo, ang iyang lang iglesia, na mutuo ka sa Kristo Diyos. Ang tinuod ng iglesia ni Kristo, mutuo ka sa Kristo Diyos, bautismado sa ngalan ni Kristo, nagsimba sa Diyos sa adlang Sabado, ug ang hala ng ikapulo, o porta kayo sa Diyos, ipakaon sa katawan sa Diyos, di na gamitan og pastor o founder. Sunod na pangatana. Sa ato pa, mura dahil kang special child. Ikaw rin kang special na Ananias nga anhion sa kalibutan para manudlo ka sa mga taga-Bohol nga manimbatag sa Sabado o ang kanon nato ang halad sa Ginoo. Mabay bot nga magpasabot nga ikaw ang pinaka-espesyal nga tao sa kalibutan kay katong dugay nang namatay gipanhigot sa kalibutan kay ikaw ang sugoon nga magwali ka sa Bohol. Sumala si mong ngayon, espesyal ko, kaya man mo sultihin. Kaya gisultihan po mo, dili ko espesyal. Una, may balo po ito mo, ang loso ni Kristo, ang larang iglesia, na mutuwa ko sa Kristo Diyos, tuwa mo kibalo, tuwa mo sultihin sa espesyal ko. Sunod na pangutama. So salamat tayo no nga espesyal dahil kang gipili sa Ginoo dayon sa Ananias gyud ang gipanhi sa kalibutan dugay nang namatay aron sultihan ka nga magwali ka sa Bohol. So amo kang yampo tay nga maglahutay ka sa imong ministry
tapos padayon sa pagsusi sa balang kasulatan kay basin malamdagan tapuhon sa mabutang nga atong nasugamakan kung nasadlak ta sa usa ka butang ba nga di na ta kagawas tungod kay naduot na ta sa kabakakan. Tama na yan, tama na yung mga sir, kung maduot ka bakakan, delikado na. Muna na, Biblia dito itong saligan. Kaya kung dili Biblia, dugang na sa Diyos, dugang na sa sulti sa Diyos. Nga Biblia, di ba padugagan ulit ito kuhaan, sa malas mabasa sa pinadayag, 22:18-19. So ang dugang na, bakat na siya, muna na, magamping ka nga wala ta sa bakat. So muna to no ang last na pangutana sa atong moderator, so ako ibalik sa atong MC, Brother Kaloy Aboyabor alang sa atong final nga prayer. Brother Kaloy.